Chapter 1. Paikot-ikot sa higaan si Monica sa loob ng cottage na nakatalaga sa kanila ng kaibigang si Amy. It was the last night of their company outing/team building na ginanap sa isang recreation resort sa Batangas. Ganoon siya kapag nasa ibang lugar, hirap makatulog, kaya naman naisipan niyang lumabas na lang muna at magpahangin, baka sakaling kapag naramdaman niya ang lamig ng hanging dagat ay dalawin na siya ng antok na kagabi pa mailap. Dahan-dahan siyang bumaba sa higaan at maingat na lumabas ng kwarto upang hindi magising si Amy. Naglakad siya patungo sa tabing dagat hanggang marating niya ang kubol kung saan maaari siyang maupo. Hindi na siya tumuloy pa malapit sa dagat dahil masaydo ng madilim sa parteng iyon. Akmang papasok na siya sa loob ng cottage na kubo ang style nang mapansin niyang may ibang tao nang nakaupo roon. "Sorry, akala ko kasi ay walang tao," sabi niya sa kung sino man ang naroon. Hindi niya maaninag ang mukha ng tao dahil bahagya itong nakatalikod sa kanya pero base sa silhouette ng figure nito ay lalaki iyon. Aalis na sana siya subalit nagsalita ang figure. "It's okay," sagot ng lalaki sa loob. Napamulagat siya at naitikom ang bibig nang marinig ang boses. Si Lorenzo Madrigal, architect ang lalaki. Hindi niya alam na sumama pala ito sa team building dahil hindi niya napansin ito kanina at isa pa, ang alam niya ay nakalib ito dahil ilang linggo niya rin itong hindi nakikita. Lumakas ang kabog sa dibdib niya, una ay dahil sa kaba dahil matagal na siyang may gusto rito subalit wala siyang lakas ng loob na ipagtapat iyon sa binata. Halos lahat na yata ng babae sa kumpanya nila ay pinapangarap na mapansin ng binata dahil bukod sa angking kaguwapuhan at kakisigan ay napakahusay rin itong arkitekto. Sa tansya niya ay naglalaro pa lang sa 30 hanggang 32 ang edad nito pero sa kabila niyon ay marami na itong achievement. He was even awarded Architect of the Year ng nakaraang dalawang Christmas party nila. He's the most in-demand architect sa kanilang kumpanya. Halos lahat ng malalaking proyekto na ginagawa ng kumpanya nila ay dito ipinagkakatiwala. Subalit sa kabila ng maraming nagkakagusto rito ay mailap ang binata. Wala pa siyang nabalitaan na may niligawan o naging girlfriend ito sa loob ng kumpanya nila. Ang duda niya ay may girlfriend na talaga ito subalit hindi niya makumpirma dahil hindi naman talaga sila malapit sa isa't isa kaya walang pagkakataon na makapag-usap sila. Maliban na lamang kung may mga meetings tungkol sa property na ginawa nito at ang team nila ang hahawak para sa pagbebenta. Pero sigurado siya na wala pa itong asawa dahil kung mayroon ay siguradong malalaman niya iyon mula sa mga kasamahan niya at isa pa ay wala siyang nakikitang wedding ring na sinusuot nito. Duda siya na kilala siya nito. Sa loob ng 3 taon na pagtatrabaho niya bilang ahente ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapalapit siya rito, subalit gayunpaman ay kabisado niya ang timbre ng boses ng binata. Kahit nasa isang kumpanya lamang sila ay magkaiba naman sila ng departamento at magkaiba rin ang ops floor nila kahit na nasa isang bidding lamang sila pumapasok. Ang mga architect at engineer ay nasa higher floor, nasa middle floor naman ang admins and human resources at silang mga realty agent, nasa ibabang floor ng building. There's a joke inside their company that the floors also represents hierarchy, na sa palagay niya ay hindi lang iyon basta simpleng office humor. Nagkakasama-sama lamang sila sa tuwing may okasyon sa kumpanya katulad ng Christmas party, company anniversary at sa tuwing may event katulad ng team building at seminar or meetings na ito ang representative. Sige, Maiwan nakita. Akma na siyang tatalikod subalit pinigilan siya ng nasa loob. "Don't leave, you can stay, I don't mind," sabi nito. Magmumukha naman siyang timang kung ipipilit pa rin niya ang pag-alis at isa pa ay tila nag-iimbita ang malamig na hangin at ang tunog ng alon ng dagat kaya tuluyan na lang siyang pumasok sa kubo. Naupo lamang siya sa isang panig, katapat ng lalaki. Leon ang unang beses na nakaharap niya ito ng silang dalawa lamang kaya bukod sa hindi niya alam kung anong sasabihin rito ay kinakabahan rin siya, dahil kahit naman nagkakakitaan sila ay simpleng hi at hello lamang ang namamagitan sa kanila at kung minsan pa nga ay hindi pa siya napapansin nito. "Sorry, I don't think we were introduced. I'm Lorenzo," basag nito sa katahimikang namamagitan sa kanila. "Monica," aniya. Nabasa niya somewhere na it was only appropriate for ladies to initiate the handshake kaya kahit atubili ay itinaas niya ang kamay upang makipagkamay rito. Naramdaman niya ang mainit na palad nito nang tanggapin ni Lorenzo ang kamay niya. "Beer," alok nito sa kanya. Hindi niya napansing umiinom pala ang binata. "Sure," sagot niya.
Hindi niya iyon magawang matanggihan dahil ang totoo, gusto niya rin na magkasama sila. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa sitwasyon niya ngayon, kasama niya ang lalaking matagal niyang hinangaan sa malayuan at nasa isang romantikong lugar pa sila. Binuksan pa nito ang lata ng beer bago inlabot sa kanya. "Thank you," aniya nang tanggapin Leon. Agad niyang tinungga ang alak, naramdaman pa niya ang pagkalat ng init niyon sa lalamunan niya hanggang sa dibdib. "Taga-sales department ka di ba?" tanong nito sa kanya. "Aha," sagot niya na may kasamang tango, hindi lang siya sigurado kung nakita ba nito ang pagtango niya dahil may kadiliman sa loob ng cottage. "Lagi kasi kitang nakikita sa 4th floor, paliwanang pa nito." Lalo siyang kinilig sa sinabi nito dahil ibig sabihin yun ay napapansin pala siya ng lalaki. "Sa construction department naman ako," patuloy pa nito. "Architect di ba?" sabi niya sabay lagok ulit ng beer. "I'm surprised you knew," sagot nito sa kanya. Naaninag niya ang bahagyang ngiti na namutawi sa labi nito. Gusto sana niyang sabihin na siya ang dapat na masorpresa dahil alam pala nito kung taga saang departamento Sly. She really didn't expect that. Tumahimik na ulit ito, nakatingin lang sa dagat habang panay ang lagok sa lata ng beer na hawak. Hindi na rin siya nagsalita, ipinagpatuloy na lang rin niya ang pag-inom hanggang sa maubos na niya ang laman ng hawak na lata. Hinad niya na malaya na nakatitig pala siya sa lalaking kaharap, medyo nasanay na ang mata niya sa dilim kaya naman nakita niya ang tila lungkot na nakabakas sa mukha ni Lorenzo. Kumunot ang noo niya sa nakita. Malungkot ito. Bakit? Anong dahilan? Lalabas naman siyang walang modo kung isa sa tinig niya ang namumuong mga tanong sa isipan niya. At isa pa hindi naman siya sigurado kung malungkot nga ba talaga si Lorenzo, paano kung sadyang ganoon lamang ang hitsura nito kapag tahimik o di kaya ay baka dinadaya lang siya ng paningin niya dahil madilim. Biglang lumingon ang lalaki sa kanya. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay nito. "I should go," paalam niya kay Lorenzo. "Baka naaabala na kita." "Hindi, it's actually good that you're here. Kaya if you don't mind, please stay. It's good to have a company," pidgel nito sa kanya. "O okay," sang-ayon na lang niya at muling umayos ng pagkakaupo. "More beer." Alok ulit ni Lorenzo. Kahit hindi naman sanay uminom ay tinanggap na lang ulit niya ang iniaalok nito. At pagkatapos nyon ay muli na namang tumahimik ang lalaki. Pinagmasdan na lamang niya ito. Siguro nga ay talagang may dinadalang lungkot ang binata. "Bakit malungkot ka?" tanong niya kay Lorenzo, hindi na niya napigil ang itanong. "Ha?" tanong nito na tila hindi narinig ang sinabi niya, dahil siguro sa lakas ng tunog ng alon na sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Tumayo siya mula sa kinauupuan at lumipat sa tabi nito at doon naupo. "Sabi ko bakit malungkot ka?" ulit niya sa tanong. Isang tipid na ngiti ang ibinigay nito sa kanya bago sumagot. "Mukha ba kung malungkot?" "Oo," mahinang sagot niya. Isang ngiti lang ang itinugon nito. Lasing na nga siguro talaga siya dahil hindi na siya nakakaramdam ng pagkailang, at nang ibabaw ang kagustuhang masagot ang tanong niya. "Bakit ka malungkot?" Pagpupumilit niya. Nakita niyang nagkibit ito ng balikat. "Siguro dahil mag-isa ako." Muli na naman itong tumahimik. Pinagmasdan niya lang ang lalaki. Dahil magkatabi na sila ay mas lalo niyang napagmasdan ng maigi ang mukha nito. Ang mga mata nitong nakatuon sa dagat ay puno ng lungkot at sa mukha nito ay mababakas ang sakit na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Because of that, she felt the urgency to hug him, make the pain go away. Hindi niya alam kung anong sumapi sa kanya, kung epekto ba ng alak o epekto ng kapaligiran o gumana lang ang natural instinct niya bilang babae. Iniangat niya ang isang kamay upang marahang haplasan ang pisngi ni Lorenzo. Tila nabigla naman ang binata sa ginawa niya subalit saglit lang, humarap ito sa kanya, pinagmasdan rin siya. "Hindi ka naman nag-iisa, dahil nandito ako," masuyong bulong niya. Napapikit ang lalaki at hinawakan ang kamay niyang nakahawak sa pisngi nito, tila dinadama ang init ng palad niya. Naging mabilis ang sumunod na nangyari. Nakita niyang unti-unting lumiliit ang pagitan ng mga mukha nila. Lalong lumakas ang pagtatambal ng dib niya. Pumikit siya at hinintay ang paglalapit ng kanilang mga labi. Lorenzo's lips were moist and warm, na nagbibigay ng init sa nilalamig niyang katawan. Walang inihibisyon na tinugon niya ang paghalik ng binata. Ang mga kamay niya ay nasa batok nito at ang mga daliri niya ay naglalaro sa buhok nito. Ang mga kamay naman ng binata ay nasa bewang na niya.
Pumipisil, humahaplos, bawat galaw ng kamay nito ay nagbibigay ng kakaibang init sa katawan niya. Hindi sinasadyang napaungol siya. Bumaba ang labi ng binata sa kanyang leeg at ilang sandaling nagtagal ito roon, bawat dampi ng labi nito ay nagbibigay ng halong kilati at init sa katawan niya. Muli nitong hinalikan ang labi niya, this time, mas mapusok, he bit her lower lips gently and full of passion, while his hands continued on caressing her body. Naglakbay na rin ang mga kamay niya sa katawan ng binata, mula sa batok ay pinagapang niya pababa sa braso nito ang mga daliri niya, gently, teasing, when she licked his earlobe, Lorenzo couldn't help but moan, tila nahuli niya ang kilati nito. She knew where this is going, but she doesn't care. She likes the feel of Lorenzo's lips against her lips, against her skin. She likes the warmth of Lorenzo's body. The sensation he's giving makes her not care about anything else, it's as if what only matter is that moment. Nagmamadaling tumakbo si Monica papunta sa lababo, pakiramdam niya ay babaliktad ang kanyang sikmura dahil sa nakakasukang amoy ng bawang mula sa nilulutong ulam ni Amy. Nang makarating roon ay hindi na niya napigilan ang mapaduwal. Okay ka lang? Masakit ba ang tiyan mo? Baka may nakain ka? Sunod-sunod na tanong ni Amy, ang kaibigan at kasama niyang nangungupahan sa apartment na iyon. Umiling siya habang nagmumumog. Wala pa naman akong kinakain, sagot niya ng mahimasmasan. Baka nalamigan ang tiyan mo. Siguro nga, aniya habang nagpapahid ng paper towel sa bibig. Medyo nangangasim nga rin ang tiyan ko dugtong niya. Nako, ang hilig mo kasing magpalipas ng gutom, baka acidic ka na o kaya baka may ulcer ka na. Ganyan nagsisimula yan, sabi ng kaibigan habang ipinagpatuloy ang pagluluto. Hindi naman siguro, aniya subalit na puno na rin ng pag-aalala ang dibdib. Doon muna ako sa kwarto, paalam niya. Tatawagan kita kapag kakain na. Mabilis lang naman maluto itong pinakbet, sagot ni Amy nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Abala ito sa paglalagay ng gulay sa kawali. Sige, tumalikod na siya para tumungo sa kwarto, puno ng pag-aalala ang dibdib subalit hindi iyon ipinahalata. Pagdating niya sa silid ay kaagad na kinuha niya ang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. Binuksan niya ang application para sa kalendaryo. Inisip kung kailan ba siya huling dinatnan ng buwan ng dalaw. Nagbilang siya, napapikit siya ng matapos. Mahigit 2 buwan na pala siyang hindi dinadatnan. Hindi na niya napansin dahil naging abala siya nitong mga nagdaang buwan dahil naghahabol sila sa sales. Hindi na niya napansin na lumipas na ang 2 buwan. At kahit isang beses ay hindi pa siya nadidelay sa monthly period niya. Ilang linggo na rin niyang napapansin na parang laging nangangasim ang sikmura niya at laging mabigat ang pakiramdam, ang akala nga niya ay magkakasakit siya. Iniisip niya na baka dala lamang iyon ng stress at pagod. Napuno na ng kaba ang dibdib niya. Hinawakan niya ang puson at pinakiramdaman iyon. Kailangan niyang makasiguro. Kaagad na lumabas siya ng silid. Pupunta lang ako sa botika. Sigaw niya habang palabas ng bahay. Okay, pasigaring sagot ni Amy. Paglabas ng bahay ay kaagad siyang sumakay ng tricycle at nagpahatid sa palengke. Doon ang pinakamalapit na pharmacy, lang sandali lang ay nakarating na siya sa palengke. Hindi na niya pinaalis ang tricycle driver at nagpahintay na lang siya. Kaagad na bumili siya ng kailangan. Pagdating sa bahay nila ay sa banyo kaagad siya dumiretso. Matapos basahin ang instruction ay naupo na siya sa toilet bowl at humanda para umihi. Matapos makaihi ay nagpatak siya yun sa pregnancy test kit. Parang tinatambol ang dibdib niya nang makita ang dahan-daang paggapang ng kulay pula sa porsyon ng kit kung saan lalabas ang resulta. Tapos ay unti-unting nawala ang kulay pulang gumapang at ang naiwan na lang ay isang pulang guhit. Ang sabi sa instruction ay maghintay ng 5 minuto para makita ang resulta. Subalit wala pang 1 minuto matapos lumabas ang isang guhit ay nakita niyang may lumabas ulit na isang guhit. Medyo malabo yun kaysa sa unang lumabas subalit kitang-kita ang 2 guhit. Napapikit siya sa nakita. Positive ang resulta, ibig sabihin ay buntis siya. Nang ibabaw ang takot at agam-agam sa dibdib niya. Napahinto si Lorenzo sa paglalakad papuntang elevator nang makita si Monica na naghihintay sa harap niyon. Magmula nang may nangyari sa kanila ay hindi pa ulit sila nagkakausap. It's only been 3 days since he got back from his indefinite leave.
Hindi niya alam kung paano i-approach ang dalaga matapos ang may mangyari sa kanila. Gusto niyang mag-sorry dahil sa nagawa. He is not the type to hit and run, sa katunayan ay isang babae lamang ang dumaan sa buhay niya sa loob ng 10 taon. But that night, she made him feel less lonely. Kaya nang hawakan ng babae ang pisngi niya, nang madama niya ang mainit na palad nito na humaplo sa kanyang balat, pakiramdam niya ay pinapawi niyo ng bigat at hapdi na pinapasan niya. Her presence that night was so comforting and her warmth and scent was inviting kaya naman hindi niya napigilan ang sarili. Gusto niyang humingi ng tawad dito dahil aminin man niya o hindi, nang gabing iyon ay ginamit niya lang ang babae para makalimot sa pinagdadaanan niya. Pero alam niyang kapag ginawa niya iyon ay may insulto lamang si Monica. Alangan namang magpasalamat siya. Biglang lumingon si Monica sa gawin niya, tila natigilan rin ito. Kinawayan siya nito at binigyan ng alang-inang ngiti. It would be rude to just walk away kaya naman wala na siyang nagawa kundi lumapit na lang sa babae. Hi, kamusta? Sabi niya nang makalapit na rito. O okay naman, sagot nito. Narinig na niya ang ding ng elevator at ilang sandali lang ay bumukas na iyon, pinuna niyang pumasok ang babae at saka siya sumunod. Dalawa lamang silang sakay niyon kaya naman ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Siguro ay naiilang din ang babae dahil ito ang unang beses na nagkaharap sila matapos may mamagitan sa kanila. Nasa bandang likuran niya ang babae, mula sa salamin sa pinto ng elevator ay napansin niyang tila nag-alinlangan ito at tila may gustong sabihin subalit nababakas sa mukha ang pagtatalo ng isipan kung sasabihin ba iyon o hindi. Nang magangat ng mukha ang babae ay agad siyang nagyuko ng ulo para hindi nito mapansin ang pagmamasid niya. Nasa ika-4 na palapag ang opisina nito at nasa ika-9 naman ang kanya kaya mas naunang lalabas ang babae, ilang sandali pa ay nagbukas na ang pinto sa 4th floor. Sige, mauna na ko, paalam ni Monica sa kanya bago ito lumabas. Subalit nang nasa labas na ito ng pinto ng elevator ay bigla itong huminto, bago pa tuluyang magsara ulit ang pinto ay mabilis itong humarap muli sa kanya at gamit ang isang kamay ay pinigilan nito ang tuluyang pagsara ng pinto. Lorenzo, pwede ba tayong mag-usap? Alang-inang tanong nito sa kanya. Kahit atubili ay sumagot siya. Sure. Let's go to my office. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ayokong isipin mo na masama akong babae, pagsisimula niya. Hindi ganoon ang iniisip ko tungkol sa'yo, putol ni Lorenzo sa sasabihin niya. In fact, I want to say sorry. Dahil aaminin ko, hindi ko alam kung paano ka haharapin pagtapos ng gabing iyon. Sa maniwala ka man o hindi, hindi ko plinano na may mangyari sa atin, paliwanag nito, his voice was apologetic. Pareho nating ginusto yung nangyari. Handa na rin akong kalimutan kung anuman ang namagitan sa ating dalawa pero hindi pala ganoon kadali, lalo ngayon, sinadya niyang ibitin ang sasabihin. Nakita niyang kumunat ang noo ni Lorenzo bago nagsalita. Lalo ngayon, ulit nito sa huling sinabi niya. I'm pregnant. Halos pabulong na lang nasabi niya. What? Tanong ni Lorenzo, hindi niya alam kung hindi lang nito narinig ang sinabi niya o hindi lang ito makapaniwala. Buntis ako, Lorenzo. This time, mas nilakasan pa niya ang boses. Are you sure? Naguguluhang tanong nito. Inilabas niya mula sa bag ang resulta ng ultrasound. Nagpa-check up ako kahapon, here's the result, iniabot niya rito ang sobre na galing sa OBGYN. Kinuha naman nito iyon at binasa ang nasa loob. How could this happen? Pabulong na tanong nito, almost to himself, pero hindi iyon nakaligtas sa pandinig niya. Well, we weren't using any protection during at hindi rin naman ako gumagamit ng contraceptives dahil hindi ko naman kailangan kasi wala naman akong asawa o boyfriend, paliwanag niya. Tumingin lang ang lalaki sa kanya at muling ibinalik ang tingin sa papel. Kinuha nito mula sa sobra ang kalakip na picture ng ultrasound niya at tiningnan iyon. Kung gusto mo, pwede mong tawagan yung clinic or pwede ulit akong magpa-check up kasama ka para makasiguro ka na hindi ako nagsisinungaling, sabi niya nang hindi pa rin ito umimik. Tila naman nahimasmasan ang lalaki sa huling sinabi niya, ibinalik nito sa kanya ang sobra. Ano na ngayon ang plano mo? Kapag kuwan ay tanong nito sa kanya. Bago pa siya makasagot ay biglang may kumatok. Sabay pa silang napalingon ni Lorenzo sa pinto nang bumukas iyon at lumitaw ang assistant nito. Sir,
Sorry to interrupt pero tumawag si Mr. Cruz, I move na lang daw ang meeting ninyo ng 2:30. May biglaang lakad daw po sila ng 4 p.m. On the way na daw po sila dito. Bago sumagot ay tumingin muna si Lorenzo sa kanya, parang nanghihingi ng permiso. Naisip niya na baka importante ang meeting na Leon at hindi pwedeng ipagpaliban kaya naman nagpaalam na siya rito. Mauunan ako, mukhang may importanteng meeting ka. I'm sorry, can we talk about this again later? This meeting is urgent, nag-aalinlangang tanong at paliwanag nito. Naiintindihan ko, pasensya ka na kung naabala kita, sabi niya bago tumayo. It's okay, ihahatid na kita sa elevator, presenta ni Lorenzo subalit tinanggihan niya. Hindi na, okay lang, I know you're busy. I'll go ahead, Leon lang at tinalikuran na niya ito. Nginitian niya na lang ang assistant nito na nakatayo pa rin malapit sa pinto bago siya tuluyang lumabas ng opisina. Nagkatinginan pa sila ni Amy nang marinig ang katok sa pinto. Alam nilang pareho na si Lorenzo iyon. Kanina ay tinawagan siya nito at tinanong ang address niya. Hindi na siya nagtaka kung paano nito nakuha ang cellphone number niya dahil nakalagay iyon sa mga flyer na ginagamit nila para sa marketing. Sa kwarto muna ko para makapag-usap kayo, sabi ni Amy at pumasok na nga ito sa loob ng kwarto. Tumayo naman siya upang buksan ang pinto. Hi, bati ni Lorenzo nang mapagbuksan niya. Pasok ka, aniya at nagpatiuna na sa sala, naramdaman niyang sumunod ang lalaki sa kanya matapos nitong isara ang pintuan. Maupo ka, iminuwestro niya ang mahabang sofa habang siya naman ay naupo sa single chair. Salamat, pasensya ka na kung ginabi ako ng punta, kinailangan ko pang tapusin ang proposal ng bagong high-rise sa Ortigas. Paliwanag nito, seryoso ang mukha. Ang tinutukoy nito ay ang bagong condominium na ipapatayo. Alam niya ang tungkol doon dahil sa team nila mapupunta ang project na iyon kapag natapos. Okay lang, maaga pa naman. Nabigla lang ako dahil hindi ko inaasahan na pupuntahan mo pa ako dito sa bahay. I had to, mabilis na sagot ng binata. Lorenzo, tungkol sa pinag-usapan natin kanina, kung ano man ang magiging desisyon mo ay maiintindihan ko. Pananagutan ko ang bata, putol ni Lorenzo sa sasabihin niya. O okay, ang tanging nasabi niya. You said it's mine, so I'll take the responsibility. Hindi muna siya kumibo dahil parang may gusto pang sabihin ng kaharap, at hindi nga siya nagkamali. But I can only be responsible for the baby. Dugtong ni Lorenzo. Tuluyan na siyang hindi nakakibo. Malinaw ang gustong sabihin nito. Ang bata lang sa sinapupunan niya ang kaya nitong panagutan, hindi siya kasama. Inaasahan na niya iyon, pero masakit palang marinig. Subalit alam niyang dapat ay matuwa pa siya, dahil hindi naman nito pababayaan ang magiging anak niya. Naiintindihan ko, ang tanging naisagot niya. I'm sorry kung hanggang iyon lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Si Lorenzo. Kahit pilit ay ngumiti siya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Sapat na para sa akin na hindi mo itinanggi ang dinadala ko. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit parang nasasaktan siya. Wala silang relasyon ni Lorenzo para umasa siya na pati siya ay paninindigan nito. Pero bakit nasasaktan siya ngayon? Dahil ba sa kaibuturan ng puso niya ay umaasa pa rin siya na maging siya, at hindi lang ang magiging anak nila, ang paninindigan ni Lorenzo. Bakit ganyan ang hitsura nyo? Tanong ng kanyang ina nang mapansin ang pagkabalisa nilang dalawa ng matalik na kaibigan, may problema ba? Hindi na niya napigilan ang sarili, kusang tumulo ang luha niya. Kahit 28 na siya ay guilty ang pakiramdam niya. Walang hindi ginawa ang ina para sa kanya. Lahat ng gusto at kailangan niya ay binigay nito. Itinaguyod siya kahit nag-iisa ito, because her father couldn't be man enough para panindigan sila ng nanay niya, ni hindi man lang niya nakita ang hitsura ng tatay niya. Nagsumikap ang kanyang ina para mabigyan siya ng magandang buhay, isa lang ang ginusto nito para sa kanya, ang huwag siyang matulad rito, hindi pa niya nagawa. I'm sorry, sabi niya habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Buntis ho ako, mahinang sabi niya, halos ayaw lumabas sa bibig niya ang mga salitang iyon. Sinong nakabuntis sa'yo? Tanong ng ina sa kanya, halos hindi ba muka ang bibig ng magsalita, tanda ng nagpipigil na galit. Hindi siya kaagad nakakibo, para siyang bata na panay lang ang hikbit. Magsalita ka, Monica, boyfriend mo? Tanong muli nito. Lalo siyang napahikbi at pagkatapos ay umiling.
Amy, bilang nito sa kaibigan niya. Isa po siyang architect sa pinapasukan namin, mahinang sagot ng kaibigan. Anong pangalan ng boyfriend mo? Tanong muli ng ina, sa kanya na ulit ito nakatingin. Lorenzo Madrigal, sagot niya. Hindi ko ho siya boyfriend, pabulong na dugtong niya, ngayon niya na-realize ang kagagan. Ano? Nandiidlat na tanong ng kanyang ina. Anong katangahan niyang ginawa mo? Hinayaan kitang lumuwas ng Maynila dahil iyan ang gusto mo at pinagkatiwalaan kita, tapos magpapabuntis ka lang sa isang lalaking katrabaho mo lang. Panunumbat ng ina. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Ang akala ko na palaki na kita ng maayos. Hindi pa ba sapat yung paghihirap na nakita mong dinanas ko habang pinapalaki kita para lang gamaya ka sa akin? Galit na ang kanyang ina. I'm sorry, Amy, ang tanging nasabi niya. Anong sabi ng lalaking iyon? Pananagutan ka daw ba niya? Tanong ulit nito. Pananagutan daw ho niya ang bata, pimpit ulit na sagot niya. Lalong lumalim ang kunot sa noo ni Aling Zenny. Anong ang bata lang ang pananagutan niya? Ibig sabihin hindi kanya pakakasalan. Halos sumigaw na ito pero nagpipigil lang. Hindi siya makasagot, nakita niyang tumingin ulit ang ina kay Amy. Parang ganoon na nga po, tita, sagot ng kaibigan niya luluwas tayo bukas. Hindi ako papayag sa gustong mangyari ng lalaking yun, determinadong sabi nito. Hindi na siya nakakibo, maging ang kaibigan niyang nakatayo sa likod niya ay tahimik lang din. Magandang umaga ho, bati ni Lorenzo sa matandang babaeng kasama ni Monica. Napansin niyang bakas ang pag-aalala sa mukha ni Monica. May ideya na siya kung sino ang kasama nitong matandang babae, base sa pagkakahawig ng dalawa. Ikaw ba si Lorenzo? Diretsang tanong ng matandang babae. Kahit babae at may edad na ito ay kababakasan pa rin ng awtoridad. Ako nga ho, ano ho ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magalang na tanong niya. Maupo ka, utos nito sa kanya, wala siyang nagawa kundi maupo nga. Ako ang nanay ni Monica, seryosong pagpapakilala nito, hinadman lang ngumingiti. Didiretsuhin na kita, hindi ako makapapayag na hindi mo panagutan ang anak ko. Nag-usap na ho kaming dalawa, hindi ko ho pababayaan ang magiging anak namin kung Leon ho ang inaalala ninyo, mahina hong sagot niya. Hindi sapat na ang bata lang ang pananagutan mo. Nadapa sa'yo ang anak ko, kaya ikaw rin ang magtayo sa kanya. Hindi ko siya itinaguyod para lamang maagrabyado ng kung sino. Naiintindihan mo ba ako, iho? Kailangang pakasalan mo ang anak ko. Madiing sabi nito. Napatingin naman siya kay Monica na tahimik lang na nakikinig sa kanila. Wala akong pakialam sa pinag-usapan ninyong dalawa, ang importante sa akin ay ang kapakanan ng anak ko at ng magiging apo ko. Alam ko kung gaano kahirap ang magpalaki ng anak ng walang ama, at hindi ako papayag na danasin yun ni Monica. Patuloy nito. Sa tingin ko ho ay nasa tamang edad naman na ho kami para magdesisyon ng sarili namin, aniyang kay Monica tumingin. Nakita niyang nakatingin lang ito sa kanya at tila humihingi ng paumanhin ang mga mata. Kahit na ano pang edad ng anak ko pa rin siya. Nag-iisa lang siya at gagawin ko ang lahat para protektahan siya sa mga paghihirap na maari niyang danasin. Hindi na magababago ang desisyon ko. Pakasalan mo ang anak ko, Leon ang tama. May kinuha ito sa bag at inlabot sa kanya, isang maliit na papel na may nakasulat na address. Iyan ang address namin, inaasahan kitang pupunta sa Sabado kasama ang iyong mga magulang. Mukha ka namang mabuting tao at disente at sa tingin ko naman ay nauunawaan mo ako, bilang isang ina ay hindi ako makakapayag na maagrabyado ang aking anak. Tumayo na ito, gayon din si Monica na walang imik. Gusto niyang magtaka kung bakit hindi ito nagsasalita. Mauunan ako, aasahan ko kayo sa Sabado, Leon lang at tinalikuran na siya nito. Tumayo rin siya upang ihatid ang mga ito sa pinto. Kasunod nitong lumabas si Monica, pero bago nito tuluyang isara ang pinto ay lumingon muna ang dalaga sa kanya. Tila kay bigat din ang pakiramdam nito dahil sa nangyayari. Wala na ang mga ito pero naiwan pa rin siyang nakatingin sa pinto. Chapter 2. I understand, lalo pa at babae ang sa, narinig niyang sabi ng nanay ni Lorenzo sa kanyang ina.
Habang papasok siya sa sala ay hindi niya mapigil ang no-conscious dahil nakatingin sa kanya si Lorenzo, sinundan siya ng tingin nito hanggang sa makabalik siya sa kanyang upuan at may lapag ang mga dala sa center table. Parang tumatagos sa kaluluwa niya ang mga titig nito. Upang hindi mahalata ay itinuon niya na lamang ang atensyon sa ama nito na nagsasalita, hindi yata niya kakayanin kung makikipaglabanan siya ng titig sa binata. Baka tuluyang atakehin ang puso niya. We didn't know about the situation and I want to apologize kung hindi kami kaagad nakaharap sa inyo. Pinalaki namin na responsable si Lorenzo kaya hindi kami utol sa gusto mong mangyari. We also think that it's the right thing to do. Mahabang sabi ng ama ni Lorenzo. Nakaharap siya sa mga madrigal, ngayon niya lang napagmasdan ng maigi ang hitsura ng mga magulang ni Lorenzo, ang ina nito ay maganda pa rin kahit na may edad na. Medyo kahawig ito ng artistang si Celia Rodriguez. Mukhang mata-ray ito sa unang tingin, subalit kapag tinitigan ay nawawala dahil di kagaya ng aktres na parang laging nakataas ang kilay, ang sa nanay ni Lorenzo ay tila kay amo ng mga mata. Ang ama naman ng binata ay hindi maitatanggi ang lahing Kastila sa features nito, kahit puro puti na ang mga buhok ay mababakas pa rin ang taglay na kakisigan at kaguwapuhan, dito kumuha ng feature ang binata, na-imagine niya si Lorenzo na katulad ng hitsura ng ama kapag umabot na ito sa ganoong edad. Mabuti naman ho at naiintindihan ninyo ang kalagayan namin. Nag-iisa ko lang anak si Monica, mula pagkabata ay pinagsumikapan ko siyang mabigyan ng magandang buhay. Alam ko ang hirap na maaaring danasin ng isang single parent, lalo pa at babae siya at hindi ako makakapayag na maranasan iyon ng aking anak. Hindi ho sapat na ang bata lang ang paninindigan ni Lorenzo. Sagot naman ng kanyang ina. Napakurap pa siya nang magsalita ang binata. Gusto ko hong humingi ng pomanihin sa inyo kung nabigyan ko kayo ng impresyon na inaagrabiyado ko si Monica, tumingin ang binata sa kanya nang banggitin nito ang pangalan niya. Hindi ko nasabi kaagad sa mga magulang ko ang sitwasyon, I'm sorry ho kung kayo pa ang kailangang unang humarap sa akin. Pakakasalan ko ho si Monica, seryoso ang mukhang sabi ni Lorenzo, sa ina na niya ito nakatingin. Napatingin naman siya sa ekspresyon ng kanyang ina. Tila satisfied ito sa sinasabi ng mga kaharap. Habang siya naman ay hindi makapagsalita. Ngayong kaharap niya ang mga magulang ng binata at ang binata na mismo, ay tila ngayon lang unti-unting nagsisink in sa utak niya ang mga mangyayari. Magpapakasal sila, ibig sabihin ay magsasama sila sa iisang bubong ng lalaki. Magsasama rin kaya sila sa iisang silid. Hindi niya mapigil ang isipin. Ngayon pa nga lang na magkakaharap sila kasama ang mga magulang nila ay halos hindi na makasurvive ang puso niya, paano pa kaya kapag dalawa na lang sila? Parang sumasakit ang ulo niya sa pag-iisip. Ipiinilig niya ang ulo para may waksi ang naglalaro sa utak niya, hindi niya napansin na napalakas ang pag-iling niya at napansin iyon ng nanay ni Lorenzo. Dagdag, "Are you okay, Hiha?" Tanong nito sa kanya. She was caught off guard nang mapansin na nakatingin ang lahat sa kanya. Dagdag, "Oo ho, ayos lang ho ako," ang tanging naisagot niya. "Ang mabuti pa siguro ay kumain na tayo, baka nagugutom na kayo, malayo pa ang ibinyahe ninyo," iniaya ng kanyang ina at nagpatiuna na itong tumayo patungo sa dining area. Sumunod naman ang mga magulang ni Lorenzo, tumayo na rin siya upang sumunod sa mga ito. Napahinto lang siya sa paglalakad nang biglang hawakan ni Lorenzo ang braso niya, nasa likuran niya ito. Napalingon siya rito. Muntik na siyang mapa-atras nang makitang sobrang lapit pala nito sa kanya. Halos magdikit na ang mga katawan nila. Dahil matangkad ang binata ay nakayuko ito sa kanya. "Are you really okay?" Bulong nito sa kanya. His voice was husky and it made her knees go weak. Maging ang buong katawan niya ay parang gustong manggatol lalo pa at tila may gumagapang na kuryente mula sa kamay ng binata na nakahawak sa braso niya na kumakalat sa buong katawan niya. Naalala niya ng gabing may mangyari sa kanila. Ganoon din ang naramdaman niya. Kinailangan niya ng matinding willpower upang itago ang nararamdaman. Pinilit niyang tumayo ng tuwid at pasimpleng binawi ang brasong hawak pa rin ito. Tumikim muna siya bago nagsalita, pakiramdam niya ay may nakabara sa lalamunan niya. "Yeah, I'm okay," she was surprised nang hindi siya mautal. "You seem tense," bulong pa rin ito. If only he'll stop whispering, naaamoy niya ang mabangong hininga nito, mint na humalo sa natural na amoy ng hininga ng binata, nagugulo ang katinuan niya. "I'm okay,"
parang sirang plak ang ulit niya. Ayaw niyang magsalita ng mahaba dahil baka ipagkanulo siya ng sarili niya. If you say so, sabi na lang nito at nilagpasan na siya. Nang magkaroon ng malaking distansya sa kanila ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Napahawak pa siya sa dibdib niya upang pakalmihin iyon. Nag-alala siya ng makapa ang lakas ng kabog doon. Hindi na siya magtataka kung narinig iyon ng binata. Sumunod na rin siya sa komedor, naupo siya sa tabi ng ina, katapat niya si Lorenzo. Nagsimula na silang kumain. Habang kumakain ay pinag-usapan na nila ang detalye ng kasal. Ang gusto ng ina ni Lorenzo ay kasalan sa simbahan ang gaganapin, subalit tumutol siya. Ang gusto niya ay sa huwes lamang. Para sa kanya ay para lamang sa nagmamahalan ang pagpapakasal sa simbahan. They were only getting married dahil sa batang dinadala niya at para sa kanya ay masyadong sagrado ang church wedding, it doesn't feel right na sa simbahan pa sila ikasal. Subalit hindi na niya sinabi ang katwiran niyang iyon sa mga kaharap. Mas praktikal kung civil wedding, simple at walang masyadong gastos. Isa pa kung sa simbahan ay baka makalakihan ko lang ang wedding gown dahil matagal-tagal rin ang pag-aasikaso ng church wedding, ang isinagot niya nang tanungin siya ng ina ni Lorenzo kung bakit ayaw niyang sa simbahan magpakasal. Kung iyon lang ang inaalala mo they can make adjustment, wala kayong aalalahanan sa gagastusin, sagot naman ni Mrs. Madrigal. Naisip ko na baka, pwedeng ilaan na lang para sa bata ang perang gagastusin para sa church wedding, giit niya. Tumingin siya kay Lorenzo na tahimik na nakikinig para magpasak lolo. Naintindihan yata nito ang ibig niyang sabihin kaya nagsalita ito. I'm with Monica, Maria. Ang importante naman ay makasal kami, sabi ni Lorenzo. Nagpasalamat siya rito sa pamamagitan ng mata. Tumango naman ang binata na tila nauunawaan nito ang pasasalamat niya. Gusto niyang mamangha dahil diya't at may koneksyon na silang dalawa ni Lorenzo. Hayaan mo na ang mga bata kung iyon ang gusto nila, sabat ng padre de familia ng mga Madrigal ng akmang utol pa ang may bahay nito. Well, if that's what you really want, ang nasabi na lamang ni Lorraine. Is that okay with you, Mare? Bilang nito sa kanyang ina. Walang problema sa akin kung civil wedding ang magaganap, ang importante ay may basbas sila ng kasal, sabi ng ina. Okay, it's decided then. Resign na sabi ni Mrs. Madrigal, habang nagmamaneho pa uwi ay hindi maiwasan ni Lorenzo na isipin ang mapapangasawa. Nang ipagtapat ni Monica na buntis ito, naitanim na niya sa kanyang isipan na hindi niya pababayaan ang magiging anak, subalit hindi niya naisip na pakasalan ang dalaga dahil unang-una ay hindi naman sila nagmamahalan. He thought being in love was the only reason to marry someone, wala sa hinagap niya na may kakasal siya sa ganitong paraan. Isa pa ay sinubukan niyang magpakasal ng dahil sa pagmamahal, he loved one woman for a long time and thought he'll end up marrying her but it didn't happen. I like her, narinig niyang sabi ng kanyang mama sa backseat na nagpahinto sa pagmumuni-muni niya. Ha! Tiningnan pa niya ito sa rearview mirror. I like her, mukha siyang matinong babae, komento ng ina. I thought I was going to meet some bimbo but she turns out to be a decent woman. And do you want to know how I knew that? Nakatingin rin ang ina sa kanya sa rearview mirror. It's her mom, she seems like a strong woman. And a woman like that will only raise a decent daughter. Trust me, I think she'll be good for you. Seryosong sabi nito. I like her, ulit pa ng kanyang mama. Dahil sa huwes lamang ang kanilang kasal ay mabilis lang ang naging pag-aasikaso niyon. Nagpa-schedule lang sila sa kakilalang judge ng kanyang ama at ngayon nga ay nakaharap na siya rito, katabi si Monica at kasalukuyang idinadaos ang seremonyas ng kasal. His bride looks beautiful sa suot na puting bestida, hindi niya maitatanggi iyon. She was wearing an off-shoulder dress na nababalutan ng lace na patusok na parang petals ang disenyo sa may bandang dibdib kaya naman litaw ang makinis na balikat at leeg nito, hapit sa katawan ng naturang bestida kaya naman kita ang magandang hubog ng katawan ng babae. On her feet was a flat white shoes. Her most beautiful accessory ay ang mga mata nitong natiternuhan ng makakapal na pilak na hindi na kailangan pang lagyan ng kahit na anong pampaganda, ang ilong na maliit ngunit matangos, ang mga labing mananipis na pinahiran lang manipis din na lipstick. Alam niyang kahit wala itong make-up ay makinis ang mukha nito. Manipis lang ang make-up ni Monica and it made her look fresh.
You may now kiss your bride, narinig niyang sabi ng hukom na nagpabalik sa kaisipan niya. Humarap siya kay Monica, hinawakan niya ang magkabilang braso nito, he looked at her and she was staring back at him. He felt like being drawn closer to her. His body moved voluntarily bago pa man iyon utusan ng utak niya. Unti-unti niyang kinabig ang dalaga, he was going for a quick peck on the lips pero nang mga sandaling madama na niya ang mainit at malambot na labi ng babae ay tila nawala siya sa sarili. He thought he forgot how her lips tasted pero nagkamali siya. Dahil sa sandaling muli niyang halikan ang asawa ay muli siyang dinala sa gabing may nangyari sa kanila, he was reminded how good it felt to kiss her, to touch her, to make love with her. Pakiramdam niya ay nawala ang mga tao sa paligid nila. The quick peck turned into a real kiss. He kissed her just like the first time they kissed. Monica was kissing him back, and it made him more hungry for her lips. Lalo niyang diniinan ang paghalik kay Monica. Kung hindi pa nang ibabaw ang mga palakpakan sa paligid nila ay hindi niya maaalala na hindi lang pala sila ni Monica ang naruroon. He felt embarrassed. He looked at Monica, her face were red, at alam niya kung bakit. Katulad niya ay nadala rin ito sa katatapos lang na halik. Welcome to the family, hiha. Naunang lumapit sa kanila ang kanyang mama at niyakap si Monica, malugod naman iyong tinanggap ng babae. Maging ang ina ni Monica ay lumapit sa kanila at niyakap ang sariling anak. Thank you po, tita, narinig niyang sagot nito sa kanyang mama. Please call me mama, sagot naman ng kanyang ina. Mama. Kahit naiilang ay ulit naman ng kanyang napangasawa. Congratulations to you both, sabi naman ng kanyang papa, niyakap pa siya nito ng mahigpit at si Monica. Take care of your wife. Bulong ng ama sa kanya. At tumanggo siya bilang tugon. Magpahinga muna tayo tapos maya-maya ay kuhanin natin ang mga gamit mo sa apartment, narinig niyang sabi ni Lorenzo mula sa likod niya. Nilagpasan siya nito at nagtungo sa isa sa mga pinto na nakikita niya. This is the bathroom, tukoy nito sa pintuang nasa gitna, ito namang isa ang study room ko, tukoy nito sa kaliwang pinto. And this one, binuksan nito ang pintuan sa kanan, ito ang kwarto, magpahinga ka na muna rito bago natin kuhanin ang mga gamit mo, I cleared some space sa closet para sa mga damit mo. Paliwanag nito sa kanya. Salamat, ang tanging naisagot niya, ibig sabihin ba yun ay magsasalo sila sa isang kwarto? Alangan namang sa sala matulog ang lalaki ito ang may-ari ng unit na iyon. Kung may mga kailangan ka pa, sabihin mo lang para mabili natin mamaya, sabi pa ng asawa sa kanya. Wala naman. Kunin na lang natin yung mga gamit ko mamaya, sagot niya. Okay, get some rest, kakatukan na lang kita kapag aalis na tayo, niluwagan pa nito ang bukas ng pinto sa kwarto. Lumapit siya upang pumasok sa loob niyon. Ay ikaw. Hindi ka ba magpapahinga? Tanong niya not aware of the implication of her question. Nakita niyang umangat ang dalawang kilay ng lalaki, gusto mo bang samahan kita? Tanong nito with a lopsided grin, almost teasing her, it was the first time na nakita niyang ngumiti ang binata magmula nang mag-umpisa ang lahat ng nangyayari sa kanila. And he looked so sexy with just that smile. At pagkatapos ay biglang nawala ang ngiting iyon, tila bigla itong natigilan, bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya sa pagbabago ng ekspresyon ng kaharap. Bigla niyang naalala ang ginawang paghalik nito sa kanya kanina, lalo lang tuloy nag-init nagpisngi niya. Baka kung ano ang isipin ng lalaki dahil sa sinabi niya. Kaagad ay gusto niyang bawiin ang sinabi. I mean, hindi niya may tuloy-tuloy ang sasabihin. Relax, kapag kwan ay sabi nito. I'll be at the study room, I'll just wake you up later. O okay, gusto niyang batukan ang sarili. Tuluyan na siyang pumasok sa kwarto at iniwan ang binata. Napabuntong hininga si Lorenzo nang may lapat ang pinto ng kwarto, naaliw siya kay Monica but the moment na nakaramdam siya ng kaunting tuwa dahil sa asawa ay bigla rin siyang natigilan, hindi dahil not earn off siya kundi dahil pakiramdam niya, he doesn't deserve na makaramdam ng ganoong katuwaan. Pumasok siya sa study room, binuksan ang drawer sa study table at kinuha roon ang isang litrato. It was Lorway's picture, his ex-girlfriend. Ito ang dahilan kung bakit bigla siyang natigilan kanina. He doesn't deserve to be happy, not even one bit. Dahil sa kanya ay namatay si Lori. He couldn't forgive her for what she did.
Binaliwala at itinapon niya ang 10 taong pinagsamahan nila because Lori cheated on her. I don't deserve to be happy, kausap niya sa hawak na larawan. Just like how I thought you don't deserve my forgiveness. Aniya, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Nagising si Monica sa hindi pamilyar na tanawin, saglit siyang naguluhan subalit nang marealize kung nasaan siya ay napabalikwas siya ng bangon. Napatingin siya sa suot na relo. Mag-aalas 7 na ng gabi, kaagad siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Ang balak niya sana kanina ay mahiga lamang, hindi niya namalayan na nakatulog pala siya. Binuksan niya ang kwarto, sumilip muna siya, pinakikiramdaman kung nasaan ang asawa. Wala siyang nakitang tao sa sala, malamang ay nasa study pa ito. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa silid, takot na makagawa ng ingay dahil baka maistorbo niya si Lorenzo. Nagtungo siya sa kusina dahil nanunuyo ang lalamunan niya. Akmang bubuksan na niya ang refrigerator nang mapansin ang note na nakadikit doon. Nakita niya ang pangalan niya kaya kinuha niya iyon, galing kay Lorenzo ang note na inipit sa magnet. Went out to get some food. Ang sabi sa note. Ibinalik niya ang magnet sa pinto ng ref at ang note ay itinapon na niya sa basurahan. Kumuha siya ng baso at tubig mula sa ref upang uminom. Matapos iyon ay bumalik na lamang siya sa kwarto. Habang nakahiga ay naisip niya kung makukuha pa ba nila ang gamit niya ngayong gabi. Wala pa naman siyang dalang kahit na ano maliban sa suot niya at sa bag na naglalaman ng wallet at cellphone niya. Kinuha niya ang cellphone nang maalala iyon. Sinubukang tawagan ng kaibigan subalit hindi iyon sumasagot. Hindi na siya nag-attempt na tawagan ulit si Amy, baka tulog ito at maabala pa niya. Kapag hindi niya nakuha ang gamit mamaya ay wala siyang pamalit maski na underwear man lang. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig na may pumasok sa pinto. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Lorenzo na naglalabas ng mga food container mula sa paper bag na may tatak ng isang restaurant. Nagangat ito ng tingin nang maramdaman ang presensya niya. Pasensya ka na, hindi ko namalayan ang oras, nakatulog pala ako. Sabi niya habang palapit rito. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay nito sa kanya. It's alright. Tinulungan niyang maghain ang binata, kumuha siya ng mga plato at baso mula sa dish dispenser at isa-isa yung inilapag sa lamesa. Sabay pa silang naupo upang kumain. Maya-maya ay nakaramdam siya ng kaunting kirot na nanggagaling sa puso niya. Hindi niya iyon pinansin dahil hindi naman gaanong masakit. Nagpatuloy siya sa pagkain. Pagtapos natin kumain, we'll go out para kuhanin ang mga gamit mo sa apartment, maya-maya ay sabi ni Lorenzo. Sige. Wala kasi akong pampalit na damit mamaya at saka bukas pagpasok. Sagot niya. Maya-maya ay hindi niya napigilan ang paghawak sa puso nang maramdaman na parang lalong kumirot iyon. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Lorenzo nang mapansin ang ginawa niya. Sumasakit yung puson ko. Sabi niya, nakaramdam na rin ng takot dahil sa naramdaman. I called Dr. Malyari, he's our family doctor. Pupunta siya rito para matingnan ka. For the meantime, he asked me na pahigain ka muna habang hinihintay siya, sabi nito, hawak pa sa isang kamay ang cellphone. Salamat, pero sa tingin ko hindi mo na siya kailangan papuntahin, nawala na yung kirot. Paliwanag niya rito. Nakita niyang nabawasan ang pag-aalala sa mukha ng lalaki nang marinig ang sinabi niya. Are you sure na hindi na masakit? Tanong nito. Tumango siya. That's good. Pero kailangan mo pa ring matingnan ng doktor para makasigurado tayo. Kahit na alam niyang nag-aalala lang ito para sa bata ay naantig pa rin ang damdamin niya sa ipinapakitang concern nito. Kay kung iyon ang gusto mo, sagot niya. Ang akala niya ay lalabas na ang lalaki subalit naupo pa ito sa gilid ng kama. Bahagya itong nakatalikod sa kanya. Nang walang ano-ano ay biglang kumulo ang tiyan niya. Biglang nag-init ang mukha niya nang lumingon si Lorenzo, ang kunot sa noo nito ay unti-unting nawala at napalitan ng amusement ang reaksyon ng mukha nito, halatang narinig nito ang pag-iingay ng sikmura niya. Sorry, hindi kasi ako gaanong nakakain kanina sa restaurant, nahihiyang paliwanag niya. Sandali lang, I'll be back. Sabi nito sa kanya at mabilis na tumayo mula sa kama at lumabas ng silid. Paglabas ng binata ay hindi niya napigil ang itakip ang mga palad sa mukha. Nakakahiya. Naririnig niya ang mga nagkakalampagang plato at kubyertos mula sa kusina. Ilang sandali pa ay bumabalik na ang lalaki sa kwarto,
may bitbit itong tray na naglalaman ng mga pagkain. Lalong kumulo ang tiyan niya nang maamoy ang dala nito. Buttered chicken at chop suey. May nakita rin siyang lechong kawali. Kumain na tayo, gutom na gutom ka na siguro kaya sumakit yung puson mo, anito at hinainan siya ng pagkain. Salamat, sabi niya nang iniabot nito ang plato na may lamang pagkain sa kanya. Hinainan na rin ni Lorenzo ang sarili. Habang kumakain ay pa-imple niyang tinitingnan ng asawa. And it made her wonder, how come everything about him is so manly? Maging ang pagmuya nito ay lalaking lalaki, makikita ang paggagalawan ng mga muscle sa panga nito habang ngumunguya, hindi niya akalain na pwede palang maging sexy ang muscle sa panga. Pati ang paggalaw ng Adam's apple nito kapag lumulunok ay kay sarap panoorin. Biglang nagangat ng tingin si Lorenzo, kaya bigla rin siyang nagyuko ng ulo, nakaramdam siya ng hiya dahil baka nahalata nito ang ginagawa niyang pag-o-observe rito. Bukas, I'll give you a spare key, ipapaduplicate ko muna, narinig niyang sabi nito. Tumanggaw siya bilang tugon subalit hindi nagangat ng paningin, kunwari ay abala siya sa pagkain. Sige, tanging sagot niya. She never imagined herself to be married ta. Lorenzo, dati ay hanggang tingin lang siya rito, masaya na kapag naaambunan siya ng simpleng hello nito. And when something happened between them, wala sa hinagap niya na mauuwi yun sa pagpapakasal, even after the judge pronounced them husband and wife ay parang hindi pa rin niya iyon mapaniwalaan. Muli niya itong tiningnan, there's that sad look again. Hindi tuloy niya mapigil ang mapuko ang interes kung bakit tila laging malungkot si Lorenzo. Para bang may kinikimkim itong kirot sa dibdib na ayaw o hindi nito kayang pakawalan. Kapag nakikipag-usap ito sa kanya ay tila normal naman ito pero kapag ganoong tahimik ito at walang imek ay halatang meron itong dinaramdam. At kapag ganoon ang hitsura nito ay parang kumikirot din ang puso niya, parang nais niyang tanggalin kung ano man ang nagpapabigat sa kalooban nito. If she could share his pain, she would definitely do it. Gusto niyang iparamdam sa lalaki na kung ano man ang dinaramdam nito ay handa niya itong damayan. Gusto niyang ipadama rito na pwede niya itong mahalin at tulungang pawiin ang kalungkutan at sakit na kinikimkim nito. She felt a bit alarmed. Hindi ba pwede? Mag-asawa naman kami, hindi ba dapat lang na mahalin namin ang isa't isa? Pakikipagtalo ng isip niya. Are you okay? Narinig niyang tanong ni Lorenzo. Ha? Oo, bakit? Nagtatakang tanong niya. Napansin ko lang na parang natulala ka, akala ko ay sumasakit na naman ang tiyan mo, sagot nito. Hindi niya namalaya na nakatulala na pala siya, ayos lang ako, iniisip ko lang kung makukuha pa ba natin ang mga gamit ko mamaya, pagdadahilan na lang niya. Muli na naman nitong naitago ang lungkot sa mga mata. Kung nakahanda na ang mga gamit mo sa apartment, ako na lang ang kukuha para hindi ka na mapagod sa pagbibiyahe, suhestyon nito. Yung iba, naayos ko na, pero yung iba hindi pa, sagot niya. Iniisip ko kasi yung pampalit ko mamaya at saka bukas pagpasok ko. Ganoon ba? Titango-tango pang sabi ni Lorenzo. Pwede ko sigurong kuhanin mamaya yung mga nakaayos ng gamit tapos balikan na lang natin yung iba bukas, suhestyon nito. Hindi ba kakahiya? Nag-aalin lang ang tanong niya. It's okay, you needed clothes to change. Sige, kung okay lang sa'yo, sagot niya. Are you done eating? Ililigpit ko na to, kapag kuwan ay sabi nito. Ako na lang, nakakahiya naman sa'yo, ikaw na nga ang bumili ng pagkain at naghain. Presente niya. Just relax here, I'll do the dishes, sabi nito at nagsimulang magligpit, tinulungan na lang niya itong ibalik sa tray isa-isa ang mga pinagkainan nila. Sinundan na lamang niya ito ng tingin habang papalabas ng silid-bitbit ang tray. Napabalikwas pa ng bangon si Monica nang maalimpungatan mula sa pagkakatulog. Kaagad na tiningnan niya ang oras sa cellphone. Pasado 7:00 na, akala niya ay late na siyang nagising, naalala niyang malapit lang pala ang condo unit na iyon sa opisina nila kaya naman nakaalma niya ang sarili, 9:00 pa naman ang pasok niya kaya marami pa siyang oras. Napasarap siya ng tulog which is weird dahil hindi siya basta-basta nakakatulog kapag bago ang paligid niya. Tiningnan niya ang hinigaan ni Lorenzo nang nagdaang gabi, maayos na iyong nakaligpit at wala na rin sa kwarto ang lalaki. Pati ang sinuot nitong pantulog ay maayos na nakahanger sa pinto ng aparador. Hindi niya namalayan ang pagbangon ng asawa, napasarap ang tulog niya.
Akala niya ay hindi kaagad siya makakatulog dahil nasa isang silid lamang sila ni Lorenzo at mahaba rin naman ang siesta niya kahapon pero kabaliktaran ang nangyari. She felt so comfortable kaya naman nakatulog sly kaagad at nahimbing po slice kaya naman kay Gon ng pakiramdam niya ngayon at di katulad kahapon, ngayon ay mas masigla at mas komportable na ang pakiramdam niya. Bumaba na siya sa higaan, niligpit niya Mons Leon, kinuha na rin niya ang nakatiklop na comforter at una na ginamit ni Lorenzo mula sa sahig at maayos iyong ipinatong sa kama bago siya tuluyang lumabas. Nakiramdam siya kung nasaan si Lorenzo subalit tila walang senyales na may kasama siya. Kinatok niya ang banyo subalit walang sumagot roon. Lumapit siya sa study room at iyong pinto naman roon ang kinatok niya subalit wala ring sumagot sa kanya. Nanag ang curiosity niya na makita ang loob ng study room kaya naman pinahit niya ang doorknob, hindi yun nakalock, pumasok siya. Mas maliit yun kaysa sa kwartong tinulugan nila. Mayroong study table sa gitna, sa isang sulok ay may bookshelf na mas mataas ng kaunti sa kanya, sa isang panig naman ay may lamesa na paslant ang design, iyong lamesang pinaglalatagan ng blueprint. Sa gilid niyon ay may mataas na lampshade, iyong tipong pwedeng bali-baliin para mabago ang posisyon. Naisip niyang kung doon matutulog ang binata ay hindi ito magiging komportable, medyo masikip na sa loob niyon, sapat lang ang espasyo niyon para makapagtrabaho ng komportable. Lumapit siya sa study table na nasa gitna ng silid, hindi niya alam kung anong klaseng kahoy iyon pero mukhang matigas at matibay. Maraming mga nakapatong na papel roon, pero ang totoong nakapukaw ng atensyon niya ay ang picture frame na nasa ibabaw ng lamesa, nakapahiga. Maingat niya yung dinampot, maganda ang babae sa larawan, maluwag ang pagkakangiti niyon, parang masayang masaya. Matangos ang ilong, medyo may hawig ito kay Angel Aquino sa unang tingin, parang kuha ang litrato sa isang barko dahil sa likod ng kinatatayuan nito ay railing at kita ang tubig dagat, nakasuot ito ng polo shirt na pula na may tatak ng isang cruise ship. Napansin niyang marumi ang salamin ng picture frame, may alikabok na iyon at parang may mga bakas ng patak ng tubig. Nakakainggit ka naman, nakatago pa ang picture mo dito, kausap niya sa litrato. Ikaw ba ang dahilan kung bakit parang malungkot si Lorenzo? Dugtong pa niya na animo sisigot ang nasa larawan. Subalit alam niyang wala siya mapapalang sagot roon kaya naman ibinalik na lang niya ulit ang larawan kung saan niya iyon dinampot at muling lumabas ng silid. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasangag nang marinig ang pagbubukas ng pinto. Napalingon siya sa bandang pintuan at nakita ang papasok na si Lorenzo, hila-hila ang malita niya. Nakasuot ito ng blue polo shirt at brown na maong na shorts, sa paa ay leather slip-on na itim. May suot rin itong cap at shades na itim rin ang kulay. Kahit ano yatang isuot ng lalaki ay bumabagay rito, dahil siguro matangkad at maganda ang build ng pangangatawan. Hindi man buff tingnan ang katawan ng lalaki ay alam niyang alaga sa workout ang katawan nito, and she knew how firm those muscles were. Gusto niyang mapahiya sa sarili dahil sa naisip. Good morning, bati niya rito. I made breakfast. Nakita ko kasi yung mga natirang pagkain kagabi sa ref kaya ininit ko na, nagsangag na rin ako, if you don't mind. That's fine, sagot ni Lorenzo habang tinatanggal ang suot na shades. Maaga akong nagising kaya I decided na kuhanin na ang mga gamit mo, hindi nakita gin icing dahil it was too early at parang ang himbing ng tulog mo, paliwanag nito. Salamat, lumapit siya sa malita upang ipasok iyon sa silid. I'll do it, pidgel ni Lorenzo nang akmang hihilahin na niya iyon. O okay, maghahain ako para makakain na tayo, sabi niya. Isang tango lamang ang isinagot ni Lorenzo sa kanya at binuhat na nito ang malita niya papasok sa kwarto. Bumalik naman siya sa kusina at nagsimulang maghain. Inilagay ni Lorenzo ang malita ni Monica sa isang panig ng silid. Napansin niya na nakaligpit na ng maayos ang kama, pati ang hinigan niya ay nakapatong na sa ibabaw niyon. 4:00 pa lang ng umaga ay gising na siya. Pero hindi katulad ng dati na parang mabigat ang pakiramdam niya, in fact, he felt well rested, kaya naman naisipan niyang mag-jogging muna, tumakbo siya for an hour and a half at pagkatapos ay umuwi na siya. Tulog pa rin si Monica pagdating niya kanina. Nagpahinga lang siya saglit at pagkatapos ay nagpalit siya ng damit, na pagdesisyonan niyang kuhanin na ang mga gamit ni Monica. Nagdalawang isip siya kung gigisingan ng babae kanina subalit nakita niyang parang kay sarap pa ng tulog nito kaya naman hindi na lang niya ito ginayang.
Alam naman niya kung paano pumunta sa inuupahang apartment nito at sigurado siya na naroon ang kaibigan nitong si Amy kaya mag-isa na lang siyang umalis. Pagdating niya roon ay parang inaasahan na siya ni Amy dahil ibinigay kaagad nito sa kanya ang gamit ng babae matapos siyang imbitahang pumasok sa loob ng bahay. Hindi na siya nagtagal roon dahil alam niyang maghahanda pang pumasok ang babae kaya kaagad rin siyang nagpaalam. Pagpasok niya sa condo unit ay nanood kaagad sa ilong niya ang amoy ng mabangong pagkain. And he felt strange nang maamoy niya ang niluluto ng asawa. At alam niyang walang kinalaman roon ang pagkalam ng sikmura niya, it was more of a rush of emotion. Nang maamoy niya ang pagkain at makita si Monica nang salubungin siya, kahit na matagal na siyang nakatira roon at araw-araw ay doon siya umuwi, it's like it was the first time that he felt like he's home. There was something about Monica that seems homey. Naalala niya ang hitsura nito kanina nang salubungin siya. Medyo magulo ang buhok nito na basta lang pinusod kaya naman naglaglagan pa ang ilang hibla sa leeg at sa mukha. Suot pa rin nito ang damit niyang ipinangtulog nito kagabi. At hindi katulad kagabi na medyo naiilang ito, kanina ay parang komportable na itong kumilos. Like she belonged there, inside his house. At tila ang presensya ng babae ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa bahay niya, at pati sa kanya. Panghuling chapter. Were you stressed lately? Tanong ng OGYN doctor kay Monica. Sinunod. Medyo Doc? Sagot niya. Naalala ang mga pinagdaanan niya ng mga nagdaang linggo. Okay naman ang ultrasound. Try to avoid anything na makakapagpa-stress sa'yo, Leon lang ang nakikita kong dahilan kung bakit sumakit ang puson mo, even your laboratory results are normal. Remember kung anong nararamdaman mo ay nararamdaman din ng baby mo, kaya kung stressed ka, mai-stress din si baby, Kai. Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. Yes, Doc. Sagot niya, pinatayo na siya nito mula sa kinahihigaan, katatapos lang siya nitong eye ultrasound. Binigyan siya ng doktor ng race eta, matapos makapagbayad ay lumabas na siya ng klinik. Sinalubong naman siya ni Lorenzo na naghihintay sa labas ng doctor's clinic. How's your check-up? Tanong nito sa kanya. Okay naman daw ang ultrasound pati ang mga laboratory result. Baka dahil lang daw sa stress, paliwanag niya. Tumanggaw-tango ang lalaki. Let's try to avoid anything that will give you stress para hindi na maulit ang pagsakit ng puson mo. Tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Pwede ba tayong dumaan sa pharmacy? Bibilhin ko lang yung mga nireseta ni Doc, tanong niya. Sure, let's go, yaya ni Lorenzo sa kanya at lumabas na sila ng hospital. Magkasunuran sila habang naglalakad, nasa likuran siya, hindi niya mapigil ang mapatitig sa likuran ng asawa. Wala nang saysay kung itatanggi pa niya sa sarili ang nararamdaman. Kanina, nang maghiwalay sila sa elevator ay tinanggap na niya sa sarili ang tunay na nararamdaman para kay Lorenzo. Mahal na niya ang asawa. Bagaman hindi pa nagtatagal mula nang sila ay may kasal ay hindi na niya maitanggi pa sa sarili na tuluyan nang nahulog ang damdamin niya sa lalaki. Noon pa man ay may nararamdaman na siya para rito at habang tumatagal na nakakasama at nakakaharap niya ang lalaki ay mas lalong lumalalim iyon. Hindi lang niya maamin sa sarili niya noong una dahil natatakot siya na walang katugan ang damdamin niya. But she knew that it will be useless to refuse to give in to her feelings. They are married and are going to have a child together. They are literally starting a life together. Kaya ano pang saysay ang itanggi ang tunay na damdamin niya. Nang marealize niya iyon ay para siyang nagkaroon ng kakaibang sigla at lakas ng loob. Gagawin niya ang lahat para mahalin rin siya ni Lorenzo. Kahit gaano katagal ay maghihintay siya hanggang sa kayanang magbukas ng puso ni Lorenzo para sa kanya. Were you stressed lately? Tanong ng OGYN doctor kay Monica. Sinunod. Medyo Doc? Sagot niya. Naalala ang mga pinagdaanan niya ng mga nagdaang linggo. Okay naman ang ultrasound. Try to avoid anything na makakapagpa-stress sa'yo, Leon lang ang nakikita kong dahilan kung bakit sumakit ang puson mo, even your laboratory results are normal. Remember kung anong nararamdaman mo ay nararamdaman din ng baby mo, kaya kung stressed ka, mai-stress din si baby, Kai. Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. Yes, Doc. Sagot niya, pinatayo na siya nito mula sa kinahihigaan,
Katatapos lang siya nitong eye ultrasound. Binigyan siya ng doktor ng race eta, matapos makapagbayad ay lumabas na siya ng klinik. Sinalubong naman siya ni Lorenzo na naghihintay sa labas ng doctor's clinic. "How's your check-up?" Tanong nito sa kanya. Okay naman daw ang ultrasound pati ang mga laboratory result. Baka dahil lang daw sa stress, paliwanag niya. Tumango-tango ang lalaki. "Let's try to avoid anything that will give you stress para hindi na maulit ang pagsakit ng puson mo." Tumango siya bilang pagsang-ayon. "Pwede ba tayong dumaan sa pharmacy? Bibilhin ko lang yung mga nireseta ni Doc," tanong niya. "Sure, let's go," yaya ni Lorenzo sa kanya at lumabas na sila ng hospital. Magkasunuran sila habang naglalakad, nasa likuran siya, hindi niya mapigil ang mapatitig sa likuran ng asawa. Wala nang saysay kung itatanggi pa niya sa sarili ang nararamdaman. Kanina, nang maghiwalay sila sa elevator ay tinanggap na niya sa sarili ang tunay na nararamdaman para kay Lorenzo. Mahal na niya ang asawa. Bagaman hindi pa nagtatagal mula nang sila ay may kasal ay hindi na niya maitanggi. Pasasarili na tukuyan ang nahulog ang damdamin niya sa lalaki. Noon pa man ay may nararamdaman na siya para rito at habang tumatagal na nakakasama at nakakaharap niya ang lalaki ay mas lalong lumalalim liyon. Hindi lang niya maamin sa sarili niya noong una dahil natatakot siya na walang katugan ang damdamin niya. But she knew that it will be useless to refuse to give in to her feelings. They are married and are going to have a child together. They are literally starting a life together. Kaya ano pang saysay ang itanggi ang tunay na damdamin niya. Nang marealize niya iyon ay para siyang nagkaroon ng kakaibang sigla at lakas ng loob. Gagawin niya ang lahat para mahalin rin siya ni Lorenzo. Kahit gaano katagal ay maghihintay siya hanggang sa kayanang magbukas ng puso ni Lorenzo para sa kanya. Naalimpungatan si Monica ng makarinig ng ungol, bumangon siya mula sa pagkakahiga at tiningnan si Lorenzo na natutulog sa sahig. Tila nananaginip ito dahil nakakunot ang noo nito habang nakapikit at may ilang butil ng pawis sa noo nito. Bahagya ring nagpapabelang-belang ang ulo nito at may naririnig siyang ibinubulong ng lalaki. Dagdag, dagdag, bumaba siya sa kama at sinubukan itong gisingin. "Lorenzo," sabi niya kasabay ang marahang pag-alog sa dibdib nito. Dagdag, patuloy pa rin ang pag-ungol ng asawa. "Lori," narinig niyang sabi nito. Lalo niyang nilakasan ang pag-alog sa katawan nito. "Lorenzo, gising, nananaginip ka." Kinakabahan siya dahil baka binabangungot na. Ito dahil hindi pa rin ito magising. "Lorenzo," tinapik-tapik na niya ang pisngi nito, nang sa wakas ay damilat ito at parang hingal na hingal. "Okay ka lang. Nananaginip ka. Sandal, ikukuha kita ng tubig," sabi niya at pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng silid upang kumuha ng tubig. Pagbalik niya ay nakaupo na mula sa kinahihigaan si Lorenzo, nakayuko at sapo ng isang kamay ang noo. "Heto, uminom ka," inabot niya kay Lorenzo ang tubig at naupo sa harap nito. Kinuha naman ng asawa ang tubig at inubos ang laman ng baso. "Okay ka na?" tanong niya nang ailapag nito ang baso. Marahang tumango si Lorenzo. "Salamat, masama yata ang panaginip mo, akala ko ay binabangungot ka na." "Sino si Lori? Binabanggit mo siya kanina habang nananaginip ka." Diretsong sabi niya, huli na para bawiin niya iyon. Tila natigilan naman si Lorenzo dahil sa sinabi na laya. Hindi siguro nito inaasahan ang pagtatanong niya. Sa nakalipas na ilang linggo ay tuluyan ng napalagay ang loob niya bilang asawa ni Lorenzo, nakatulong ang pagpapakatotoo niya sa nararamdaman. Ipinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat upang mahalin rin siya nito kaya naman wala na siyang balak pa na pigilan pa ang sarili na alamin ang lahat-lahat sa asawa. Siya ba yung babae sa nakatagong picture na nasa study room? Halos pabulong na tanong niya. Kumunot ang noo ng kaharap. Nabahala naman siya dahil baka isipin nito na pinakialaman niya ang gamit ni Lorenzo. "Pasensya ka na. Nung nagising ako na wala ka dahil kinuha mo ang mga gamit ko ay hinanap kita. Pumasok ako sa study room mo dahil akala ko ay nandoon ka, hindi ko sinasadyang pakialaman ang mga gamit mo, nakita ko lang iyon na nakapatong sa lamesa." Mahabang paliwanag niya. Nakita niyang nabawasan ang kunot sa noo ng binata kaya nakahinga na siya ng maluwag. Lalo siyang nagkalakas ng loob na magtanong pa. Siya ba si Lori? Nagpakawala muna ng isang buntong hininga si Lorenzo bago tumango. "She was my girlfriend," mahinang sabi nito. "Nasaan na siya?" Patuloy pa ring tanong niya.
She's gone, malungkot na sagot nito. Ako ba ang dahilan? Naramdaman niya na parang may kumurot sa dibdib niya. Naisip niya na kung hanggang ngayon ay napapanaginipan pa rin ni Lorenzo ang babae, ibig sabihin ay may nararamdaman pa rin ang kanyang asawa para kay Lori. At hindi man niya gusto ay nakaramdam siya ng guilt, paano kung siya nga talaga ang dahilan kung bakit naghiwalay ito at si Lorenzo. Subalit kaagad ding nawala ang naramdamang guilt nang umiling ang asawa. Matagal na siyang wala bago pa man may mangyari sa ating dalawa. Tila lalo pang lumalim ang lungkot na nakabakas sa mukha nito. Anong nangyari? Nakipaghiwalay ba siya sa iyo? She died. Natutap niya ang dibdib dahil sa narinig, hindi niya iyon inaasahan. I'm sorry, ang tanging nasabi niya. It was my fault that she's dead, naguluhan siya sa huling sinabi ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya nito, tila nagtatalo ang isip kung sasagutin ba ang katanungan niya. Makalipas ang ilang sandal, bumantong hininga ito at nagsimulang magkwento. She was my girlfriend for 10 years. Gusto niyang makapagbarko dahil gusto niyang malaybot ang mundo kaya hinayaan ko siya. Last year, I planned to propose to her pagbaba niya. Pero hindi ko alam na nabuntis siya ng kasamahan niya sa barko. Inilihim niya sa akin Leon. Bakas ang fault sa boses nito habang nagkukwento. Halos hindi na siya humihinga sa pakikinig. Hindi siya kumibo at hinintay na magpatuloy si Lorenzo. Nalaman ko lang na buntis siya nang nakabalik na siya rito. I never felt so betrayed. I was hurt. Ang mas masakit pa, hindi siya nagawang panagutan ng nakabuntis sa kanya dahil may pamilya na raw yun dito sa Pilipinas. Nakita niya ang pagtitiim ng bagang nito. Gusto ko siyang sumbatan, pagpapatuloy nito. Pinagmukha niya akong tanga. 10 years, I was faithful to her. I planned my future with her, alam niya kung gaano ko siya kamahal kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagawa niya sa akin yun. Nakita niyang inihalamos ni Lorenzo ang kamay sa mukha. Tila gustong burahin ang sakit na nakabakas roon. Pero mahal ko siya kaya pinili ko siyang patawarin. Kahit na alam kong sa ibang lalaki ang pinagbubuntis niya, pinilit ko yung tanggapin. Kaya lang, ang hirap pala. Dahil sa tuwing magkasama kami, wala akong ibang naaalala kundi ang kataksilan niya. I still love her pero hindi ko pala kayang tanggapin ang ginawa niya. I was not happy anymore. Every time I looked at her, I no longer see the girl I planned my future with. Parang ibang tao na siya. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya kahit na nagmamakaawa siyang huwag ko siyang iwan. This time hindi na naitago ni Lorenzo ang emosyon. Tumulo ang luha nito. Ngayon lang siya nakakita ng lalaking umiiyak, bakas na bakas ang paghihirap ng kalooban nito. At nasasaktan siya sa nakikita niya. Awang-awa siya rito, hindi dahil mukha itong mahina dahil sa pag-iyak. No, he was far from being weak. Dahil labis-labis ang sakit na kinikimkim nito kaya hindi na napigil ang bumuhos ng ganoon ang emosyon ng lalaki. Paulit-ulit siyang nakiusap na balikan ko, na patawarin ko, pero nagmatigas ako. I gave her hope that we could still be happy together, na kaya ko pa rin siyang tanggapin sa kabila ng lahat pero ako rin mismo ang sumire ng pag-asang iyon because I just couldn't be with her anymore. So I moved on. I ignored all her calls, I shut her out because I cannot forgive her for what she has done. Huminto ito at napapikit ng mariin, bakas ang pait sa mukha nito. 4 days, wala akong narinig sa kanya, I thought she was moving on, too. Pero hindi ko alam, parang may bamara sa lalamunan nito. Hindi ko alam na ipinalaglag pala niya ang batang ipinagbubuntis niya. This time ay napasinghap slaye sabay tutop sa bibig. What? Mahinang bulong niya, unconsciously ay napahawak siya sa sariling puson. Kaya lang hindi kinaya ng katawan niya, masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. Naisugod siya sa ospital ng mga magulang niya but it was already too late, masyado ng maraming dugo ang nawala sa kanya. She didn't survive. When I arrived at the hospital she's already gone. Hindi ko man lang siya nakausap para ibigay yung kapatawaran na paulit-ulit niyang hiningi. Muli na namang umagos ang luha sa mga mata nito. Oh my God, bulong niya na may kasamang singhap. It was not what she had expected. Ang akala niya ay naghiwalay lang ito at ang dating kasintahan. Ngayon ay naging malinaw na ang lahat sa kanya kung bakit sa tuwi na ay may lungkot na lagi niyang naaaninag sa mga mata nito.
Her husband is not just in pain, he is also filled with guilt and regret. She felt her heart breaking for him. I was so guilty. Alam kong kailangan niya ko pero pinabayaan ko siya. I could have not shut her out, I could have stayed as her friend. Alam kung kailangan niya ng masasandalan ng mga panahon na yon. She was so vulnerable during that time at pinabayaan ko siya. Kung hindi ko yun ginawa ay hindi niya maiisipang ipalaglag ang ipinagbubuntis niya. Sana ay buhay pa siya. It was my fault that she's dead. Hindi mo kasalanan. God rest her soul, but it was her choice to abort her baby. You did what you had to do. It wasn't your fault. Nanginginig ang boses na sabi niya, hindi niya alam na umiyak na rin pala siya. At kung nandito siya ngayon, alam kong hindi kanya sisisihin sa nangyari sa kanya. Pero wala na siya. Hindi na ko makakahingi ng tawad sa kanya at hindi ko na rin maibibigay nagkapatawaran na ilang ulit niyang hiningi. All that's left are pain and regret, and I have to live with that for the rest of my life. I don't deserve to be happy, I don't deserve anything except for this misery. And for a long time I was miserable, that's why I took a leave of absence. I did nothing but drown myself with pain and agony. Hindi ko hinayaan ang sarili ko na kalimutan ang nangyari sa kanya. Until I can no longer stand the loneliness, kaya noong last day ng company outing ay sumunod ako sa Batangas. I wanted to get away from myself pero nang nandoon ako I couldn't bring myself na makihalubilo sa inyo. How can I be happy being alive when Lori is dead? Nang datnan mo ako sa cottage I was even planning to drown myself, but you came, I invited you in because I was afraid that I would go through with what I was thinking. You see, I was a coward. I can't even let myself free from this agonizing pain. Because I know I deserve this, I deserve to be miserable. Mapait ang tinig na sabi ni Lorenzo. Hindi yan too. You have to forgive yourself. Hindi mo kasalanan ang nangyari. You don't deserve this pain. Hindi ka dapat maging miserable sa isang bagay na hindi mo kasalanan. Hinawakan niya ang kamay nito. You deserve to be happy. You deserve to be loved. Napako ang mga mata nitong basa ng luha sa kanya. How can you say that? Mahinang sabi nito. Tiningnan niya rin ito sa mga mata, pinigilan niya ang kumurap at humugot muna ng malalim na buntong hininga upang ipunan ang lakas ng love bago nagsalita. Because I have learned to love you. Napakurap-kurap ito habang nananatiling nakatingin sa kanya, at pagkatapos ay umiling subalit hindi ito nagsalita. Dahan-dahan nitong inalis ang kamay niyang nakahawak sa kamay nito, at pagkatapos ay tumayo at lumabas ng silid. Naiwan siyang mag-isa habang nakatingin sa espasyong iniwan nito. Nginitian niya ang lalaki na papalabas ng study room. Natigilan pa ito nang makita siya at akmang liwas sa kanya subalit nilapitan niya ito at sinalubong. Hi, I made breakfast. Kumain na tayo. Niaya niya rito, kulang na lang ay ibukan niya ang dalawang braso para harangan ito. Nasense yata ng lalaki na hindi ito makakaiwas sa kanya kaya walang kibo na nagpatianod na lang at nagtungo sa lamesa upang kumain, sumunod naman siya rito. Halos sabay silang naupo sa hapagkainan. Nilagyan niya muna ng pagkain ang plato nito. Sandali ipagtitimpla muna kita ng kape, akmang tatayo siya subalit pinigilan ni Lorenzo ang isang braso niya. What are you doing? Kunot noong tanong nito. Magtitimpla ng kape, sagot niya. No, I mean what are you doing? Marlang ulit nito. Ano ba sa tingin mo? Tanong niya, muling bumalik sa pagkakaupo. Binitiwan ni Lorenzo ang braso niya. Kung naaawa ka sa akin, don't. Hindi ko kailangan ng awa mo o ng simpatiya mo. I thanked you sa pakikinig mo kagabi pero you don't have to do this just like how you don't have to pretend to have fallen in love with me. Matiim ang ekspresyon ng mukha nito habang sinasabi iyon. Hindi kita kinaaawaan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi rin ako nagpapanggap na mahal kita. Sinabi ko yun dahil yun talaga ang nararamdaman ko. Umayos pa siya ng upo paarap rito na parabang sa pamamagitan yun ay mararamdaman nito ang sinseridad niya. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero iyon ang nararamdaman ko para sa'yo. Hayaan mong mahalin kita, let me love you, hayaan mong tulungan kitang mabura ang sakit na nararamdaman mo. You cannot undo the past but you can choose to start over.
Pwede mong kalimutan kung ano man ang nagpapasakit sa kalooban mo. Puno ng emosyon na sabi niya rito. Umiling si Lorenzo at sinalubong ang titig niya at pagkatapos ay mapait na ngiti. Hindi ko magawa. Bakit? Na-frustrate na tanong niya. Maybe because it was my price to pay, malungkot na sabi ni Lorenzo. Monica was staring back at him, her eyes were almost begging. He saw that she is aching for him to say what she wanted to hear. Sa akala ba nito ay hindi niya sinubukang patawarin ang sarili at kalimutan ang nangyari kay Lori? Sinubukan niyang gawin iyon, pero sa tuwi na ay napupuno ng guilt ang pagkatao niya, mas lalo siyang nagiging miserable. Muntik na rin niyang mapabayaan ang trouble dahil roon, that's why he took a leave of absence. And after what happened between him and Monica that night, akala niya ay unti-unti na siyang nakakalimot. He was finally starting to feel normal again. Dinadalaw man ng lungkot ay paminsan-minsan na lamang at hindi na ganoon katindi ang guilt na nararamdam niya. He was no longer in misery. And just when he thought he could be happy again, heto na naman at parang hinihila na naman siya ng sariling konsensya kaya napanaginipan niya na naman si Lori, para bang ipinapaalala na naman sa kanya ang sakit at paghihirap na dapat ay maranasan niya. Tila ba isa iyong kulungan na hindi niya matakasan? Kaya kahit naman gustuhin niya na ibalik ang pagmamahal na inihahahin ng asawa sa kanya ay hindi niya magawa dahil hindi niya alam kung paano. Dahil paano magiging masaya ang asawa sa kanya kung siya mismo ay hindi niya kayang ibigay iyon sa sarili niya. Hindi siya manhid at hindi rin siya ipokrito, alam niyang sa kaibuturan ng puso niya ay may nararamdaman siya para kay Monica, even if he wasn't sure if it was love or just a simple affection, alam niya, somewhere in his heart ay may inukupang espasyo ang asawa. Mahirap para sa kanya na ipakita iyon kay Monica, mas madali pa ang dumistansya rito at hayaan ang sarili na mamuhay sa sakit at pait na dinaranas niya. No, it was not. Mariing sagot ni Monica sa kanya. Kahit gaano ka pa magpakalunod dyan sa guilt mo, hindi ako titigil hanggat hindi ka nakakaahon dyan. Mahal kita and you are my husband. We made a promise through thick and thin, sa hirap at ginhawa. Our marriage may be arranged at sa pilitan pero wala akong balak na hindi tuparin ang ipinangako ko sa harap ng huwes. Hindi kita susukwan, tandaan mo yan. Puno ng determinasyon na sabi nito. Tumayo si Monica upang yakapin siya. Nabigla siya sa ginawa ng asawa kaya hindi kaagad siya nakapag-react. Hindi ko basta-basta isusuko ang pagmamahal ko para sa'yo. Kahit gaano katagal, maghihintay ako, hanggang sa kaya mo nang ibalik ang pagmamahal ko. How he wished na kayang tuparin ng asawa ang mga sinasabi nito, dahil kahit siya ay sumuko na sa sarili niya. For the past few days ay halatang iniiwasan siya ni Lorenzo. Kahit na sabay silang pumapasok ay hindi naman siya kinikibo nito at kung umuwi ay gabing-gabi na. Pag-uwi naman nito sa bahay ay magbibihis lang ito. Sa study room na rin natutulog ang asawa. Hinayaan niya lang muna ito, marahil ay kailangan lang nito ng espasyo. Hindi naman madali ang pinagdadaanan nito. Mabuti sana kung simpleng pakikipaghiwalay lang ang dinaramdam nito pero may buhay na nawala and she can only imagine how much pain Lorenzo is in right now. Sa palagay niya ay nang mag-open up ang lalaki ay nagbukas din ang sugat na kinikimkim nito and she knew he needed time to heal. Pero mahigit 1 linggo na ang lumilipas, at hindi na siya makakapayag pa na ipagpatuloy pa ni Lorenzo ang pagmumuukmak. She knew he needed her help, and she was not about to let her husband drown in his own sorrow. And enough is enough. Sabi nila, the way to a man's heart is through his stomach. And a good food helps with pain. Kaya naman heto siya at naglalakad pabalik sa opisina upang dalhin ang nilutong pagkain para kay Lorenzo. She knew it was a cliché but clichés are cliché for a reason, right? Wala siyang idea kung nakakakain pa ba ito ng maayos at sa totoo lang ay nag-aalala na siya, lalo pa at napansin niya na tila nangayayat ito ng kaunti. Alam niyang nasa opisina ito dahil tinawagan niya kanina ang secretary nito upang kumpirmahin iyon at tinanong rin niya kung may iba pang pupuntahan ang asawa, wala naman daw, kaya naman bumalik siya ng opisina bitbit ang pagkain na pinaghirapan niyang lutuin. Kumatok muna siya bago niya buksan ang pinto. Nagulat pa siya dahil hindi nag-iisa roon ang asawa. May kasama itong 3 lalaki at tila importante ang pinag-uusapan ng mga ito. Napaatras siya dahil sabay-sabay na napatingin ang mga ito sa kanya. Sorry, hindi ko alam na may meeting ka,
hindyang paumanhin niya kay Lorenzo. Good evening, excuse me, sabi naman niya sa mga kausap nito. Hindi na niya hinintay pang sumagot ang mga tao sa loob at lumabas na ulit siya ng opisina ng asawa. Naupo na lang siya sa upuan sa table ni Thelma at hinintay na matapos ang meeting sa loob. Lumipas na ang 1 oras ay hindi pa rin lumalabas ang mga kausap ni Lorenzo, nagsawa na siya ng kakascroll down ng Facebook sa cellphone niya ay wala pa ring bakas na malapit nang matapos ang meeting ng mga ito, hanggang sa makaramdam na siya ng antok. Ipinikit niya na lang muna ang mga mata upang ipahinga iyon. Hindi niya namalayan na nakatulog pala siya. Naalimpungatan lamang siya nang makaramdam ng mga tapik sa balikat niya. Pagmulat niya ng mga mata ay nakatayo na si Lorenzo sa harap niya. Bakit nandito ka pa? Tanong nito. Pupungas-pangas na tumayo siya mula sa kinauupuan. Tapos na ang meeting mo. Sa halip ay tanong niya. Tumango si Lorenzo bilang tugon. Bakit nandito ka? Dinalhan kita ng pagkain, pasensya ka na, hindi ko naman kasi alam na may meeting ka pala. Ilang araw ka na kasing laging ginagabi kaya nag-aalala na ako na baka hindi ka na nakakakin ng maayos. Parang nangayayat ka na din kasi. Medyo humumpak na ang mga pisngi mo. Akmang hahawakan niya ang pisngi nito subalit kaagad na umiwas ang asawa. Nasaktan siya sa iginawi nito pero ipinagwalang bahala na lamang niya iyon. You didn't have to do that, sabi ni Lorenzo at tinalikuran siya upang bumalik sa loob ng opisina. Alam ko, pero gusto ko. Sumunod siya rito bitibit ang mga dalang pagkain. Sinabi ko sa'yo na gagawin ko ang lahat hanggang sa matutunan mo rin akong mahalin and I intend to do just that. Natutunan niya na kakayanin pala niyang maging agresibo para sa taong mahal niya. Sabi ni Thelma, hindi ka pa raw lumalabas ng opisina mula kanina, hindi ka rin naman daw nagpa-deliver kaya alam kung hindi ka pa kumakain. Ipinatong niya ang mga dala sa mesa sa visitor's lounge, tinanggal ang mga papeles na nakakalat doon at pinatas ng maayos sa isang table. Upo ka na, maghahain ako, namimiss na rin kitang kasabay kumain, sabi niya kay Lorenzo na nakatayo lamang, pinagmamasdan ang ginagawa niya. Ilang saglit pa siyang tinitigan nito bago sumunod. Marahil ay gutom na talaga ito kaya nagsimula na ring kumain nang matapos siyang maghain. Sino yung mga kamiting mo kanina? Parang seryoso ang pinag-uusapan nyo. Tanong niya matapos lunukan ang ninunguya. Kunot ang noo naman at tiningnan siya ni Lorenzo, tila hindi makapaniwala sa tanong niya. Hindi mo kilala kung sino yung mga kausap ko. Mga boss natin yun, SI Mr. Tantenko at Sir Chua. Napamulagat naman siya. SI Chairman at Vice Chairman. Kung nagmumura lang siya ay napamura na siya. Hindi niya nakilala ang dalawa dahil bukod sa litrato niya lang nakikita ang mga ito ay hindi naman niya masyadong natingnan ang mga kausap ni Lorenzo kanina. Tumango lang si Lorenzo bilang tugon. Hindi ko alam na ganyan kakagaling na arkitekto dahil sinadya ka pa talaga nila rito sa mismong opisina mo para kausapin. Hilalas na sabi niya. Anong pinag-usapan nyo? May bagong project ka na naman. Tanong niya. Tumango ang binata nang hindi tumitingin sa kanya. Ano, high-rise ulit o subdivision? High-rise, sagot nito. Saan? Pag-uusi sa niya. Sa China, this time he looked at her. Ha, napamaang na sabi niya. Anong sabi mo? Tinanggap mo ba? I told them I'll think about it, but I am thinking of taking it. Seryoso ang mukhang sabi nito. Gusto niyang sabihin na huwag na nitong tanggapin ang proyekto. Ayaw niyang mapalayo ito sa kanya. Pero kung pipigilan niya ito ay para na rin niyang ipinagkate ang isang magandang oportunidad para sa karera nito. Ganun ba? Ang tangi na lamang na sabi niya. Ito siguro ang kailangan ko, ang lumayo muna. Maybe I need to find myself to fix it, para maibigay ko sa'yo ang sarili ko ng buong buo, their gaze locked. Napakunot ang noo niya sa sinabi ng asawa. Anong ibig mong sabihin? I think, I have learned to have feelings for you, too. Seryoso ang mukhang sabi ng asawa. Gusto niyang mapasinghap sa narinig. Hindi ba't ito ang gusto niyang mangyari? Ang mahalin rin siya ng asawa. Ang sarap pakinggan na mahal rin siya nito. Napuno ng galit ang dibdib. But a part of her was scared. Ibig sabihin, mahal mo rin ako. Puno ng pag-asang tanong niya. Hindi ako sigurado kung pagmamahal nga ba talaga itong nararamdaman ko para sa'yo. Napakunot ang noo niya dahil sa sagot ng binata. Pinaglalaroan mo ba ko? Gusto na niyang maiyak.
Theta, umiling ang asawa. That's why I think I needed to get away. I need to be sure. Ayokong bigyan ka ng maling pag-asa katulad na ginawa ko kay Lori. Maybe this is a blessing in disguise. Kailangan kong lumayo para hanapin ang sarili ko na nawala nang mawala si Lori. I have feelings for you but I am not sure kung pagmamahal ba iyon or I was just set to live with you for the rest of my life dahil ikaw ang nandyan, layan ang gusto kong masiguro. Just let me go. We can only be happy if I am happy with myself. Ayokong idamay ka pa sa pagiging miserable ko. You promised to wait for me and I need you now to keep that promise. I know it's unfair for you para paghintayin kita sa isang bagay na walang kasiguraduhan, but I need you now to keep that promise. Hindi niya alam kung anong isasagot sa asawa. Lalo lang nadagdagan ang takot niya. Ang akala niya ay mahal na rin siya nito, iyon pala ay hindi pa ito sigurado sa nararamdaman. Maaring nagkakamali ito at nasasanay na lamang sa presensya niya. Tama naman ang lahat ng sinabi nito. At alam niyang wala siyang magagawa kundi hayaan itong lumayo. Anong malay niya, baka pagbalik nito ay naayos na nito ang sarili at pwede na siya nitong mahalin ng buong buo. Kahit walang kasiguraduhan ay kailangan niyang pakawalan muna ang binata at hintayin kung babalik pa ba ito sa kanya. Ganoon naman ang nagmamahal, diba, sumusugal. Kailan ang alis mo? By the end of the week, sagot nito. Gaano katagal ka dun? 6 months. Tuluyan nang tumulo ang luha niya. Ilang araw nang nakalipad si Lorenzo papuntang China kaya naman binabalot ng lungkot at agam-agam ang puso niya. Walang kasiguraduhan kung babalik ito sa kanya pero handa siyang maghintay, Leon naman ang ipinangako niya kaya dapat lang natuparin niya iyon. 6 na buwan itong mawawala, baka nakapanganak na siya noon. Natigil ang pagmumakmak niya nang marinig ang doorbell. Kunot-noo niyang tinungo ang pinto, wala naman siyang inaasahang bisita. Nagulat siya pagbukas ng pinto at makita kung sino ang nakatayo roon. Amy, bulalas niya nang makita ang kaibigan na may dalang malita. Surprisal na kangiting sabi nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? May dala ka pang malita, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong niya sa kaibigan. Hindi mo ba muna ako papapasukin? Sa halip ay sagot ng kaibigan. Sorry, tuloy ka, niluwagan niya ang bukas ng pinto upang makapasok ang kaibigan. Tinulungan pa niya itong hilahin ang malita nito papasok sa loob. Nasa loob ka na, sagutin mo na ang tanong ko. Kapag kuwan ay sabi niya sa kaibigan. Kinausap ako ng jowa mo. Samahan daw muna kita rito, mixing paliwanag ng kaibigan. Si Lorenzo, nagtataka pa ring tanong niya. Oo, may iba pa ba? Sagot naman ni Amy. Bago siya umalis kinausap niya ko, nag-aalala siya na may iwan kang mag-isa rito kaya ang sabi niya samahan daw kita. Hindi naman niya mapakiusapan ang mama niya dahil baka raw hindi ka makomportable kung ang nanay niya ang makakasama mo rito at alam din niyang hindi maliwan ni Tita Zenny ang grocery store kaya naman ang best option, ako. Mahabang palwanang ni Amy. Talaga, ang tanging nasabi niya, kahit nalulungkot at nag-aalala dahil sa pag-alis ng asawa ay nakasilip siya ng kaunting liwanag at nakadama ng kaunting kagalakan. Kahit pala umalis ito ay nag-aalala pa rin si Lorenzo sa kapakanan niya. Huwag ka ng masad friend, sibal ni Amy sa kanya. Makabubuti nga siguro talaga para sa inyo ang pag-alis niya. Nalkwento na niya kay Amy ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Lorenzo na tumuloy sa China, maging ang nangyari kay Lorenzo ay ikinwento rin niya. Alam niyang mapagkakatiwalaan si Amy kaya hindi siya nangangamba na magkukwento ito sa ibang tao. Isa pa ay matalik silang magkaibigan, bata pa ay nakasanayan na nila na sabihin ang lahat ng nangyayari sa isa't isa. Natatakot lang ako na habang nandoon siya ay marealize niya na hindi niya pala ako mahal, na yung nararamdaman niya ay dahil lang napasubo na slaya at nakasanayan lang niya ang presence ko. Kapag nagkaganoon, paano kung hindi na siya tuluyang bumalik sakin? Hindi ko na yata kaya kung mawawala pa si Lorenzo sa buhay ko. Malungkot na sabi niya sa kaibigan. Huwag kang ang mag-isip ng ganyan. Sa palagay mo ba kung hindi ka mahal nun, mag-e-exert ba yun ng effort para masigurong hindi ka maliwang mag-isa rito? Mahal ka na nun, kailangan niya lang marealize yun sa sarili niya at mangyayari lang iyon kapag nabuo na ulit niya kung anuman ang nasira sa pagkatao niya. Bigyan mo lang siya ng konting panahon. Magtiwala ka lang, at saka imposibleng hindi bumalik yun, bahay niya to eh. Sabi ni Amy sabay tawa sa sarili dahil sa huling sinabi.
Puro ka naman kalokohan reklamo niya sa kaibigan. Pinatatawa lang kita. Kanina ka pa kasi nakasimangot, sige ka baka pag lumabas yung inaanak ko pumanggat yan dahil sa sama ng loob mo siya pinaglilihi. Pananakot pa nito sa kanya. Ay ewan ko sa'yo. Kunwari ay inis na sabi niya sa kaibigan. Pero ang totoo ay masaya siya na naroon ito, kahit paano ay hindi siya gaanong malulugmok sa lungkot at naroon ito upang alalayan siya. Mabilis na lumipas ang 6 buwan, pero wala man lang siyang natatanggap maski isang tawag mula kay Lorenzo. Hindi siya nag-aalala na baka kung napaano na ito sa China dahil nalaman niya mula sa mama nito na regular na tumatawag doon ang asawa, kaya alam niyang maayos ang kalagayan nito. Slim na buwan na ang tiyan niya. Alam na rin niya ang gender ng magiging baby nila, baby boy. Lagi rin niyang ina-update ang lalaki sa mga nangyayari sa kanya lalo na kung may kinalaman sa baby nila. Sa pamamagitan ng messenger nga lang, hindi kasi niya alam ang number na ginagamit nito sa China. Hindi na rin siya nag-aksaya ng panahon na kuhanin iyon sa kanyang biyenan dahil sigurado siya na hindi rin naman sasgutin ni Lorenzo ang tawag niya. Kaya naman sa messenger na lang niya ito ina-update. Nakikita naman niya na nababasa ng lalaki ang mga messages niya, ayos na yun para sa kanya. Nang umalis ito ay sa kanya lang ito pinadalhan ng friend request sa Facebook pero ang messenger lang ang inapprove ng lalaki. Pwede na rin dahil sa pamamagitan yun ay nagagawa niyang sabihin rito ang mga nangyayari sa kanya kahit na hindi ito sumasagot. Kabuwanan na ng tiyan niya kaya naman hindi na siya pumapasok sa trabaho. Lagi na ay nasa bahay lang siya, nakakaalis lang siya kapag kasama niya si Amy dahil medyo hirap na siyang maglakad at natatakot rin siyang mapaanak nang wala sa oras tapos ay nag-iisa pa siya. Theta. Nakabili na rin siya ng mga gamit para anak nila. Si Amy ang kasama niyang namili ng lahat ng iyon. Mas masarap siguro sa pakiramdam kung silang dalawa ni Lorenzo ang pumili at bumili ng mga gagamitin ng anak nila, lalo pa at lalaki iyon. Pero malaki ang pasasalamat niya kay Amy dahil hindi siya pinabayaan ng kaibigan. Pati mga pictures ng mga gamit ng anak nila ay pinadadala niya kay Lorenzo sa pamamagitan ng messenger. Mahigit 6 na buwan na ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik ang asawa. Nabalitaan niya mula kay Amy na nakabalik na ang isang engineer na kasama ni Lorenzo na nagpunta sa China noon pang nakaraang linggo, kaya naman hindi niya maiwasang matakot na baka talagang hindi na babalik ang asawa sa kanya. Dahil sa naisip ay hindi niya maiwasan ang mapaiyak. Hindi na niya mabilang kung ilang beses ng palm attack ang luha niya magmula nang umalis si Lorenzo. Nagpapasalamat na lang siya na hindi naapektuhan ang pagbubuntis niya. Sinisigurado niya na regular ang check-ups niya at iniinom niya ng maayos ang mga gamot na inireseta sa kanya kaya siguro matatag ang kapit ng baby. Kapag hindi bumalik si Lorenzo hanggang makapanganak siya ay siya na mismo ang aalis sa bahay nito at lalayo. Malinaw naman na sigurong senyales iyon na hindi talaga siya nagawang mahalin ng napangasawa. Hindi naman na siguro utol ang nanay niya kapag sinabi niya rito ang naging sitwasyon nila ni Lorenzo. Kung talagang hindi siya magawang mahalin ng asawa ay wala na siyang magagawa. Hindi na niya hihintayin pang bumalik ito at paalisin Sly sa buhay nito. Sly na ang magkukusa, masakit pero kailangan niyang magpakatatag para sa kanila ng magiging anak niya. Dahil sa naisip ay lalong naging masagana ang pagtulo ng luha sa pisngi niya. Pinahid niya iyon at tumayo mula sa kinauupuan. Kaysa maawa sa sarili ay aabalahin na lang niya ang cereal. Inilabas niya mula sa mga paper bags ang mga pinamailing second set baby clothes, pati ang higaan at una na kasama ng binili nilang crib ay kinuha rin niya, lalaban niya na lang iyon, kahit na bago ang mga gamit na iyon ay gusto pa rin niyang makasiguro na malinis iyon at walang bakterya dahil alam niya na marami nang humawak na mamamimili doon. Kasalukyan siyang nag-iipon ng tubig sa washing machine nang marinig ang pagbubukas ng pinto. Amy, ikaw na ba yan? Bakit maaga ka? Sigaw niya sa pag-aakalang si Amy ang dumating. Emil, sigaw ulit niya nang hindi makarinig ng sagot. Kinabahan naman siya, paano kung pinasok siya ng magnanakaw? Pero imposible dahil naka-automatic lock ang pinto nila at isa pa ay mahigpit ang security sa building na iyon, hindi basta-basta makakaakyat ang kung sino sa residential floor kung hindi naman doon nakatira. Wala Sly ang choice kundi silipin kung sino ang pumasok, baka hindi lang siya narinig ng kaibigan. Emil, ikaw ba yan? Sigaw ulit niya habang papalabas ng laundry area. Bakit hindi ka sumasagot? Natigilan siya nang hindi si Amy ang nakita niya. Sa halip ay si Lorenzo ang nasa harapan niya.
Nakatingin rin ito sa kanya. Makailang beses pa siyang kumurap upang masiguro na hindi siya dinadaya ng paningin niya. Hi, anang boses na kahit yata ilang taon niyang hindi marinig ay makikilala pa rin niya. Lorenzo, hindi pa rin siya makapaniwala. Halos hindi niya marinig ang sariling tinig dahil sa lakas ng pagtatambol ng dibdib niya. Kay, kamusta ka? Tanong nito sa kanya. Hindi agad siya nakasagot dahil pakiramdam niya ay may bumabara sa lalamunan niya, gusto niyang umiling para sabihing hindi siya okay. Dahil sobrang namiss niya ito subalit parang pati leeg niya ay naninigas kaya tuloy bahagya lang napamaling ang ulo niya pero ang mga mata niya ay nanatiling nakapako rito, ni ayaw man lang niyang kumurap dahil baka niloloko lang siya ng paningin niya at ayaw niyang mawala ang lalaki sa harap niya kung imahinasyon niya lamang ito. Pero nang magsimula itong humakbang palapit sa kanya ay tila nagkaroon naman ng sariling isip ang mga paa niya, unti-unti yung umatras, natakot siya bigla. Paano kung umuwi lamang ito para makipaghiwalay ng tuluyan sa kanya? After all, hindi naman ito ipinangako sa kanya na pag bumalik ito ay siguradong mahal nga siya talaga nito. Paano kung habang nasa China ito ay doon ito na-realize na hindi pala talaga siya mahal nito at ngayong naayos na nito ang sarili ay gustuhin na nitong magsimula ng panibagong buhay nang hindi siya kasama? Ang daming tumatakbo sa utak niya nang bigla siyang haklitan ni Lorenzo upang yakapin. I missed you, Masu, yung sabi nito. Hindi na niya napigilan ang sarili at muli ay bumagsak ang mga luha niya, but this time alam niyang luha na iyon ng kaligayahan. Hindi naman siya mamimiss ni Lorenzo kung wala itong pagmamahal para sa kanya. Many times, I wanted to come home, sabi nito sa kanya nang kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya. Wala pa kung isang buwan na nalalayo sa'yo ay para na kung mababaliw sa pananabik na makasama ka ulit. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan kahit isang beses kung totoo yan? Hindi man sinasadya ay may panunumbat na humalo sa tono niya. I'm sorry. Hindi mo alam kung anong klaseng pagpipigil ang ginawa ko para lang tiisin na huwag ka man lang kausapin. Ang mga messages na pinapadala mo lang ang nagpapanatili ng katinuan ko. Nangako ako sa iyo na bubuuan ko muna ang sarili ko at kapag kaya na kitang mahalin ng buong pagkatao ko ay saka lang ako babalik sa iyo, kaya iyon ang ginawa ko. While I was away, I was able to find myself. There was a Buddhist temple in China, I was able to stay there. Nakapag soul-searching ako, I learned to meditate and let go all of my regret and pain. I learned how to become my old self again. And when I finally realized na kaya na kitang mahalin ng buong buo, wala akong ibang ginusto kundi makabalik kaagad sa'yo. I wanted to tell you, I love you and I can't wait to start our life together, kasama ng baby natin. I'm sorry kung natagalan akong makabalik sa'yo. Umiling siya habang basa ng luha ang mga mata. Hindi bale kung natagalan ka, ang importante nandito ka. Mahal na mahal kita. Akala ko hindi ko na maririnig sa'yo na mahal mo rin ako. Salamat kasi bumalik ka. Patawarin mo ko kung nasaktan kita, pangako ko, magmula ngayon, hindi ko sasadyain na masaktan ka. Mamahalin kita sa araw-araw kasama ng magiging anak natin. Alam ko, marami akong naging pagkukulang sa'yo pero ipinapangako ko na babawi ako. Hilam na rin sa luha ang mga mata ni Lorenzo at sa panggigilalas niya ay bigla itong lumuhod sa harap niya at sa isang kamay ay hawak ang isang red velvet box na naglalaman ng singsing. Will you marry me again? This time we'll do it right. Who would have thought that he could be so romantic? Hindi na siya makapagsalita sa labis na kasiyahan. Tumango na lang siya habang puno ng luha ang mga mata bilang tugon. Parang alnakot sa kamay niya ang singgaing ng luot bayan ni Lorenzo sa kanya. Nalayakap alya nito ng mahigpit. Habang yakap alya ng asawa ay naramdaman na layang humilab ang kanyang tiyan. Bigla ang napahawak roon. Bakit? Tanong ni Lorenzo. Mangganganak na yata ako, sabi niya rito, mas lalo pang nadaragdagan ang paghilab ng Tiailan Enlis. Mangganganak ka na. Excited na tanong nito. Tumango alya kahit hindi na malpinta ang mukha niya. Tila bigla namang nataranta al Lorenzo. Kuhanin mo yung blue na bag sa closet, naroon na lahat ng kailangan ko para sa panganganak. Kaagad ang tumalma ang asawa. Sa kalagitnaan ng pangingirot ng tiyan ay hindi niya malwasan ang mapangiti lalo na nang makita kung paano matarante si Lorenzo dahil sa excitement sa paglabas ng kanilang anak.
Lahat ng sama ng loob at paakit na naramdaman niya ng mga nakalipas na buwan ay tila parang bulang naglaho. Napalitan na Leon ng labis na kasiyahan. Tama nga si Lorenzo, hindi siya magiging maligaya ng lubusan kung ito mismo ay hindi masaya sa sarili nito kahit pamahal nila ang isa't isa. She's glad he was finally able to be happy again and that he found his way back to her. After 12 hours of labor ay isinilang niya ang kanilang baby boy. Lorenzo named him Enzo Mon Madrigal. It was half of their names. Walang pagsidlan ang nararamdaman niyang saya. Ngayon ay alam na niya kung bakit pinilit at ipinaglaban ng kanyang ina na magkaroon siya ng sarili niyang buong pamilya. Titingnan niya lang ang asawa at ang anak nila ay makikita na niya ang sagot. Ang pagpapanatili ng buong pamilya ay hindi laging madali, pero isa ito sa pinakamagandang investment na magagawa mo sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagsasama sa isang bubong, tungkol ito sa pagbuo ng koneksyon at tiwala. Minsan hindi payo ang kailangan ng asawa o anak, kundi tenga na handang makinig ng walang panghuhusga. Maging tapat pag-usapan ng mga problema habang maliit pa. Huwag itong palakihin sa pamamagitan ng pagtago o pagtitiis. Maglaan ng quality time. Sa gitna ng pagiging busy sa trabaho o pag-aaral, kailangang may oras na para sa pamilya lang. Common table, hanggat maaari, sabay-sabay kumain ng hapunan ng walang hawak na cellphone. Family rituals, kahit simpleng panunood ng movie tuwing Sabado o pagpunta sa simbahan pasyalan, malaking bagay ito sa pagbuo ng memories. Matutong magpatawad at humingi ng tawad. Walang perpektong pamilya dahil wala namang perpektong tao. Babaan ang pride, kung ikaw ang nagkamali, aminin ito. Ang paghingi ng tawad ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng pagpapahalaga sa relasyon. Huwag magtanim ng galit. Ang galit ay parang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng bahay. Suportahan ang pangarap ng bawat isa maging cheerleader ng iyong asawa o anak sa kanilang mga mithiin. Magtulungan sa hirap kapag may krisis. Financial o emotional, harapin ito ng magkakasama, hindi nagsisisihan. Tanda ang pamilya ay parang isang halaman. Hindi ito mabubuhay ng mag-isa, kailangan itong diligan ng pagmamahal at alagaan araw-araw. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta. Mag-iingat po kayong lahat palagi.